O mga anak, sasama ba kayo sa akin? Bakit po, inay? Saan po kayo pupunta? Oo nga po, malapit ng gumabi oh. Baka kumapano pa kayo sa daan eh. Ay nako, pabayaan niyo ako. Tumutulong lang naman ako sa ating kapwa. Sa kabilang baryo, manganganak kasi ang anak ng isa kong kaibigan. Ang sabi nila, kung hindi mamayang gabi tsak na bukas ng umaga raw manganganak yon. Kayo talaga inay, kailan po kayo titigil? Halos kada linggo may tinutulungan kayo ah. Magpahinga naman na kayo. Hayaan mo sila maghanap ng ibang kumadrona. Ika, huwag kang ganyan. Sa akin lumalapit ang tao dahil alam nilang makakatulong ako at hindi ko sila bibiguin. Kung ayaw niyong sumama ako na lang ang mag-isang pupunta doon. Sasamahan ko na po kayo, Nay. Baka kumapano pa kayo sa daan eh. Basta ako, magpapaiwan na lang ako dito sa bahay. Maaga pa ako bukas eh. Magsisimba kami magkakaibigan. Dikto, samahan mo na lang dito ang kakambal mo. Wag na po. Wag na po ninyo akong alalahanin, Nay. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Sige na, pabayaan niyo nang sumama sa inyo si Dikto. Makakatulong siya sa inyo. Tama si Ika, Nay. Sasama na lang ako sa inyo nang may alalay kayo. O siya, sige. Kumuha ka ng sombrero mo at aalis na tayo, Dikto. Bilog naman ang buwan ngayon kaya kahit na hindi na tayo magdala ng gasera. Opo, Nay. Sandali lang at kukuha ako. Ikaw naman, Ika. Mag-iingat ka rito, ha? Ang mga bintana at pintuan, isara mo ng mabuti. Baka pasukin ka rito. Si nanay naman, kung ano-ano iniisip. Opo, gagawin ko po ang bilin ninyo. Napangiti na lang si Aling Chita sa kanyang anak na babae. Makaraan ng ilang sandali, lumapit na sa kanya si Dikto. Kaya nagkayayaan na silang umalis para makapunta sa kabilang baryo. Nasa kalagitnaan na sila na kanilang paglalakad na makaramdam ng kakaibang kaba si Aling Chita. Dikto, ihanda mong sarili mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang may nakaabang sa atin. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Araw ng Biyernes ngayon. Aswang po ba yung tinutukoy nyo? Hinaan mo lang ang boses mo. Malakas ang pandinig nila ngayong araw. Baka marinig nila tayo at baka sumunod sila sa atin. Sige po, Nay. Hindi ko na po babanggitin ng katagang yan. Mas mabuti pa nga. Tayo na. Bilisan na natin ang ating paglalakad para makarating agad tayo sa kabilang baryo. Pagdating nila sa kabilang nayon, nagkataon na pumutok na ang panubigan ng buntis na sadya nila roon. Dahil doon, agad na umalalay si Aling Chita. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagpapaere sa buntisang komadrona nang bigla silang makarinig ng maraming paghuni ng tiktik. Nataranta naman ng mga magulang at asawa ng buntis dahil sa nangyari. Mas maigi siguro kung gumawa kayo ng siga sa labas. Kung may kamangyan at asin kayo, magsunog na rin kayo. Hindi tatagal ang mga aswang sa amoy niyan. Bilisan nyo, bago pa sila maging mas agresibo. Tutulong na rin po ako, Nay. Sige, Dikto. Mag-iingat na kayo, ha? Opo. Tayo na po. Kailangan hindi makalapit ang mga aswang na yan dito. Naunang naglakad ang ama ng asawa ng buntis, kaya sumama na sa kanila si Dikto. Nung nakalabas na sila, sakto ring nailuwal ng buntis ang sanggol. Natuwa naman ang kumadrona dahil hindi siya nahirapan sa kanyang trabaho. Makaraan ng ilang sandali, naamoy na nila ang samyo ng kamangyan. Kaya naisip ni Aling Chita na nakapagsigana sina Dikto sa labas. Nagkwentuhan na lang si Aling Chita at ang kaibigan niyang ina ng buntis hanggang sa makabalik na sina Dikto sa loob ng bahay. Ano? Naitaboy na ninyo ang mga aswang? Hindi ko po alam, Nay, pero bigla rin namang nawala ang ingay sa paligid at ang malansang samoy ng hangin. Nagawa nga ninyo. Mabuti naman at ligtas na nailuwal ang sanggol at hindi siya nakuha ng mga aswang na yon. Kung sino mang mapangahas na ng aswang sa mga tinutulungan ko, balang araw, makakaharap din kami. Ano po, Nay? Nay, tapos na po ang pagpapaanak niyo, di ba? Pwede na rin siguro tayong umuwi, no? Oo, anak. Sa katunayan, uuwi na tayo ngayon.
Baka kasi abutan pa tayo ng hating gabi sa daan. Nagpaalam na si Aling Chita sa nanganak at maging sa kanyang kaibigan. Nung nagsisimula na silang dalawa sa paglalakad, nakaramdam ng kakaibang kilabot ang komadrona. Gayunpaman, mas pinili niyang isikreto kay Dicto ang kanyang nararamdaman. Pagdating sa kanilang bahay, saglit na nagpaalam si Aling Chita para gumawa ng siga. Paraan niya yon para hindi siya masundan ng aswang sa tuwing umuwi siya mula sa pagpapaanak ng mga buntis. Pagpasok niya sa kanilang tirahan, "Nay, ano po bang itsura ng aswang? May kakilala ba kayong ganon?" Ay, aswang. Babalahibo ang kanilang katawan. May nagbabagang mga mata, pangil, at ang iba sa kanila ay may mahabang dila. Ayon sa iba, para makapagpalit sila ng anyo, ipapahid nila sa kanilang katawan ng naorasyon ng langis na hinaluan ng dumi ng manok. Ano po ba yan, Nay? Nakakadiri naman. Sa pagkakaalam ko hindi naman totoo yung mga yan eh. Kwento lang sila na ipinalaganap mula pa noong panahon ng Kastila. Kasi kung totoo sila, may nakasalamuhan na po ba kayo? Nakasalamuha? Ay nako, kung alam lang ninyo na marami akong naging karanasan dyan mula pa noong bata ako. Pero siyempre, hindi ko na ikukwento yan sa inyo. Bakit naman po? Araw ng Biyernes daw kasi. Baka marinig tayo ng mga aswang. Sige ka, kapag narinig nila tayo, susugurin nila tayo rito. Bakit parang natatawa ka pa? Hindi lang ninyo alam kung gaano kabangis ang mga aswang. Kung mabangis ang mga leon, higit pa sa 5 ulit ang kanilang bagsik. Sus, maniwala kayo riyan. Basta para sa akin, hindi po sila totoo. Mas totoo pa nga yung mga multo kaysa sa kanila eh. Siguro nga tama si Ika, Nay. Gawa lang naman siguro ang kwento ng mga aswang ng mga taong malilikot ang utak eh. Oo na, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Basta, ipangako nyo sa akin na palagi kayong mag-iingat. Ikaw, Dicto, huwag mong pababayaan ang kakambal mo ha. At ikaw naman, Ika, mahalin mo rin si Dicto. Opo, Nay. Tatandaan ko po ang sinabi nyo. Nang mga panahong yun, nagpasya silang magpahinga na muna. Saktong pagkalapat ng likod ni Aling Chita sa banig, dinalo siya kagad ng antok. Habang nagpapatianod sa nararamdaman niya, may mga bagay na bumabalik sa kanyang alaala. Hindi na rin niya napigilan na kanyang sarili na mapaluha dahil doon. Nang lumaon, tuluyan na rin siyang nakatulog. Kinabukasan, Nay, aalis po ako ha. Magsisimba lang kami. Uwi kagad ako pagkatapos. Hindi mo ba isasama itong si Dicto? Mukhang ilang buwan na siyang hindi nakakapagsimba. ano ka ba, Nay Chita? Kailan ba ako nagsimba? Isa pa po, aalis rin po ako. Karawan kasi ng isa kong kaibigan eh. Baka gabihin po ako ng uwi. Baka mag-inuman kasi kami. Ikaw talaga. Puro barkada na lang ang inaatupag mo. Bakit hindi mo sundin tong si Ika? Napaka-religyosa at may takot sa Diyos. Inom ng alak? May sa demonyong gawain na yan eh. Pabayaan niyo na ako, Nay. Alam mo namang masaya ako kapag kasama ko mga barkada ko. Hindi naman po ako nakakalimot sa pagdarasal eh. Huwag po kayo mag-alala, mag-iingat po ako. O siya, sige na. Pero palagi mong tatandaan, ang mga barkada mo, sasamahan ka lang niya sa kasiyahan. Kapag nalagay ka na sa alanganin, nasisiguro kong iiwan ka rin nila. Hindi na sumagot kay Aling Chita ang kanyang anak na lalaki. Na mga panahon na yon, parehong gumayak ang kambal. Naiwan siyang mag-isa sa sala. Napatingin pa siya sa malayo at hindi niya napigilan na kanyang sarili na makapag-isip ng malalim. Makaraan ng halos 10 minuto, nagpaalam na ang 2 anak niya. Minabuti na lang niyang abalahin ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay hanggang sa tuluyan ng dumilim. Kadalasang gano'n ang sitwasyon nilang tatlo. Hindi naman hinihigpitan ng komadrona ang kambal.
dahil alam niya ang epekto ng pagiging mahigpit ng mga magulang sa anak. Isang hapon, Nay, may tao po sa labas. Ipinapatawag daw po kayo sa kabilang baryo. Ano? Bakit naman? Ano ba nangyari? Ay teka, baka may manganganak doon at kailangan ng tulong ko. Eto na naman tayo. Makailang beses ko na pong sinasabi sa inyo na tigilan na niyo yan eh. Baka sa susunod mapahamak na po kayo dahil dyan sa ginagawa ninyo. Ay pabayaan mo na ako, Ika. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Nakakatulong ako. At nasisigurado ko pang ligtas ang sanggol na nailuluwal ng mga buntis dito sa atin. Tama naman si Inay Ike. Pabayaan na natin siya. Di nga niya tayo sinisita sa mga gawain natin eh. Ay sandali, titingnan ko kung sino yan at nang malaman ko rin kung tama ang aking kutob. nagmadaling bumaba si Aling Chita sa kanilang bahay. Nang nasa labas na siya, nalaman niyang tama ang kanyang hinala. Niyaya niya si Dicto na sumama muna sa kanya sa kabilang baryo. Dahil medyo may kalayuan ng nasabing baryo, medyo natagalan sila sa kanilang paglalakad. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa paligid nang makarating sila sa bahay ng mga anak. Nagkataon din na sumasakit na ang tiyan ng buntis. Kaya inalalayan niya ito at ipinaluwanag ang mga kailangan niyang gawin para maging ligtas ang bata. Dicto, ihanda mo na mga gagamitin. Iwan mo na rin kami dito sa loob ng silid at bawal ka rito. Sige po. Sandali po't ihanda ko lang yung plangganang may maligamgam na tubig at iba pang mga kakailanganin. Maraming salamat anak. Sige na, doon ka na muna sa labas at tatawagin na lang kita kung may kailangan ako. Nandyan din naman ng mga kasama ng buntis sa labas. Makipagkwentuhan ka na muna sa kanila, ha? Sige po, Nay. Paano po? Lalabas na po ako. Saktong pagkalabas ni Dicto, nagsimula na ring umire ang babae. Inalalayan naman siya ni Aling Chita. Pero nagtataka siya kung bakit hirap ang buntis na mailuwal ang sanggol nito. Halos mawalan na rin ng malay ang babae. Kaya kinabahan na si Aling Chita. Noon din, nagpasya siyang buksan na muna ang bintana. Nang muli siyang bumalik sa buntis, halos mapaigtad siya sa gulat nang may kumalabog ng malakas sa bubungan ng bahay. May narinig din siyang mga yabag na umiikot doon. Kaya kinutuban na siya ng hindi maganda. Anak, pwede bang alamin niyo muna kung anong meron sa labas? Nahihirapan ang buntis na mailuwal ang sanggol eh. Baka dahil yan sa kung anumang nilalang na nakapaligid sa bahay. Sige po, Nay. Titingnan po muna namin kung anong meron. Ay, isa pa pala. Tingnan na rin ninyo ang bubungan. Baka may nakasampang kung anong nilalang dyan. Sige po, Nay. Gagawin po namin. Narinig na mga yabag ng paa si Aling Chita. Kaya napagtanto niyang lumabas na si Dicto at ang iba pang kasama ng buntis sa bahay. Makaraan ng ilang sandali, may narinig siyang pag-uusap sa labas. Minabuti na lang ng kumadrona na isang tabi yun at ituon na lang sa buntis ang kanyang atensyon. Dahil nahihirapan pa rin ang buntis sa panganganak, nagpasya si Aling Chita na ilabas ang isa sa kanyang mga lihim na gamit. Ang butya ng langka. Ipinasubo niya yon sa babae at makaraan lang ang ilang sandali, napansin niyang unti-unti nang lumalabas ang ulo ng bata. Kalaunan, naipanganak ng ligtas ng buntis ang kanyang sanggol. Napayak pa yon at labis na nagpasalamat kay Aling Chita dahil sa naging tulong nito. Ibinalik na rin ng babae ang mutya ng langka sa komadrona. Ano, Dicto? May nakita ba kayong aswang sa paligid? Wala naman po eh. Pero may mga ingay kaming narinig. Ibig sabihin, nandito pa sila. Hindi sila umaalis. Ang sanggol. Baka kung anong mangyari sa sanggol. Inay, ano kayang gumagawa nun? Bakit parang nalintikan na? Aswang yan. Sige, tingnan nyo ulit sa labas. Nanganganib ang bagong luwal na sanggol. Sige po. Itatabi namin ang aswang na nakapwesto dyan sa ibabaw ng bubong. Mag-iingat kayo, Dicto. Huwag kang hihiwalay sa mga kasama mo. Opo, Nay. Nagmadaling umalis sina Dicto at ang mga kasama ng babae sa bahay. Noon din,
Nilapitan ni Aling Chita ang bagong panganak at ang sanggol nito. Saktong pagkalapit niya, nagulat siya at napasigaw ng biglang natuklap ang bubong ng bahay na gawa sa yero. Napatingala siya roon at mas kinabahan siya nang makita ang mukha ng nilalang na nakangisi habang naglalaway. Dahil hinanghina pa ang babae, napayak na nang siya at nang makaawa kay Aling Chita na protektahan ng sanggol. Pumasok na rin sa kwartong ina ng bagong panganak at inalalayan niya ang komadrona. Pagkakuha ni Aling Chita sa sanggol, ibinigay niya ito sa ina ng babae. Saktong pagkuha ng ginang sa kanyang apo, biglang may humampas sa kanilang malakas na puwersa. Nabuwal ang komadrona at ang ale. Napanganga na lang si Aling Chita nang makita niyang lumutang sa ereyang sanggol habang sinisikap ng aswang na abutin ito. Agad namang napabangon ng komadrona at kinuha ang sanggol na walang humpay sa pag-iyak. Nang makabangon na ang nanay ng babae, ipinakarga niya rito ang sanggol. Dahil napansin niyang nawala ng malay ang bagong panganak. Inay, may mga aswang na nakapaligid sa bahay na to. Delikado ang sanggol. Tama kayo. May nilalang din na nasa bubong. Walang iya yan ah. Protektahan natin ang sanggol, anak. Baka magtugumpay ang aswang na makuha siya. Sige po. Sandali lang at kukuha lang ako ng itak. Susubukan kong abutin ang mga aswang na yan. Akala niya siguro matatakot tayo sa kanya. Nagkakamali siya. Mag-iingat ka dito. Baka kung ano ang gawin sa iyo ng nilalang na yan. Ako pong bahala, Nay. Hindi ko papayagan ng aswang na yan na maisan ako. Nang makakuha na ng itak si Dicto, umakyat siya sa bangko roon. Pagkakita niyang nakasilip sa kanila ang aswang, walang pagdadalawang isip niya itong tinaga. Napaangil ang nilalang at sinubukan pa niyang dakmain si Dicto. Agad namang umilag ang anak ni Aling Chita at muli niyang tinaga ang aswang. Dahil nakatapat ang mukha ng nilalang sa malaking siwang sa bubong, tinamaan siya ng itak. Napaungol ang aswang dahil sa malaking sugat na kanyang natamo. Noon din, nagmandali itong lumundag paalis. Ay, salamat naman at wala ng aswang na nasa ibabaw. Ligtas na ang sanggol. Siguradong matatakot na yon. Sana nga, Nay. Pero teka, babalik ako sa labas at aalamin ko kung anong sitwasyon doon. Nung wala ng anak na lalaki ni Aling Chita, ibinaling niya ang kanyang pansin sa ina ng babae na siyang may karga ng bata. Napasigaw na lang siya ng malakas nang makita niyang anyo ng aling kasama nila roon. Buwaghag ang buhok, nagbabaga mga mata at naglalaway. Aagawin pa sana ni Aling Chita ang sanggol mula sa kanya, pero bigla siyang lumundag at tinangay niya ang sanggol. Napasigaw ng malakas ang komadrona at nagulantang siya nang pumasok sa loob ng silid ang ina ng babaeng kapapanganak lamang. Kasunod niya si Dicto na humahangos din papasok sa silid. Agad naman sinabi ni Aling Chita ang nangyari, kaya naggalit ng sobrang ina ng kapapanganak pa lang na babae. Tinawag niya ang iba nilang anak na nasa labas ng kanilang bahay at sinabihang tugisin ng aswang. Nataranta ang mga kalalakihan doon at nagkanya-kanya sila ng pagtugis sa aswang. Dahil sa nangyari, pinagalitan ng ali ang komadrona at sinabing naging pabaya ito. Wala akong kasalanan. Hindi ko naman alam na aswang na pala ang binigyan ko ng sanggol. Kamukha mo eh. Natarantan na rin ako dahil may mga aswang na sa paligid at nakatuon ang aming pansin sa aswang na nasa bubungan. Tama ng paliwanag, Nay. Saksi po ko na totoong sinasabi ninyo. Kung sisisihin ka nila pagkatapos ng pagtulong mo sa kanila, wala na tayong magagawa riyan. Mas mainam pa siguro kung umuwi na lang tayo. Kung alam ko lang na ito ang mangyayari, hindi na sana ako pumunta rito. Tayo na, Nay. Baka kung ano pang gawin nila sa atin dito. Mawalang utang na loob. Ginawa na rin naman natin ang parte natin dito eh. Gusto ko pa sanang tumulong para mabawi yung sanggol pero wag na lang. Tayo na. Mas maigi pa ngang umalis na tayo rito. Siguro ito na rin ang huling beses na magpapaanak ako. Nagmadaling umalis ang mag-ina sa bahay ng kapapanganak pa lang na babae. Kahit na nagmumura sa kanila ang mga tao roon, hindi na lamang nila pinatulan ang mga ito. Habang naglalakad pa uwi, Hindi ko naman alam na aswang na yung kasama ko sa loob ng kwarto eh. Hindi naman nagsabi sa akin ng babae na may kakaiba sa kanyang ina. Kaya pala ibang pakiramdam ko nang pumasok siya. Pabayaan na po ninyo.
Kung tutulong man tayo ron, sigurado na tayo pa rin ang masisisi. Bahala na sila kung mahanap nila yung sanggol o hindi. Basta tumulong na ako sa pagtaboy sa mga aswang na yun. Pero, alam mo anak, nakukonsensya rin ako. Kung hindi ko sana ibinigay ang sanggol sa mapagkunwaring aswang na yun, sana hindi niya nata ngayon. Hayaan nyo na, Nay. Hindi lang naman kayo ang mali eh. May mali rin sila kung bakit nangyari yun. Nang kasama namin sa labas ang nanay ng babae, sana napansin nilang pumasok na pala sa loob ng bahay yung aswang. Pero hindi eh. Kaya nga, kung nabisuan nila ako, hindi sana naitaboy ko yon. Alam ko naman kung ano ang gagawin ko sana sa ganoong sitwasyon. Basta, di na ako papayag na magpaanak ka pa. Ikaw na nga ang tumulong. Ikaw pa mali sa mga mata nila. Oo na. Nakakadala ang mga ganoong tao. Ay, Diyos ko naman. Binilisan nila ang kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagbaybay ng daan nang makarinig sila ng mga mabibilis na yabag. Kasunod nito, may narinig na pag-iyak ng sanggol sina Aling Chita. Kinutuban silang baka yun na ang sanggol na tinangay ng aswang. Halika anak. Hanapin natin ang sanggol na yun at subukang bawiin sa aswang. Sigurado ako na yan ang dinukot ng aswang at malapit lang dito ang nilalang na tumangay sa kanya. Huwag na po, Nay. Bakit niyo naman po gagawin yun? Pagkatapos sa mga sinabi nila masasamang salita, ililigtas pa natin ang sanggol? Huwag na. Anak, huwag kang ganyan. Kailangan kung may pagkakataon kang tumulong, gawin mo. Isa pa, wala namang kasalanan ng sanggol. Inosente siya, kaya kailangan natin siyang iligtas. Ay naku naman, Nay. Sige na nga lang. Alamin po natin kung saan nagmumula yung iyak ng sanggol na yan. Salamat anak. Tayo na. Baka sakaling matagpuan natin ang sanggol at nang mailigtas natin siya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang nalaman nilang mula sa loob ng gubat ang iyak ng sanggol na kanilang naririnig. Upang alamin kung nandun nga ang kanilang hinahanap, maingat silang naglakad papasok doon. Habang humahakbang, hindi maiwasan ni Aling Chita na makaramdam ng pangingilabot. Ganun pa man, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa loob ng kakahuyan. Magdaan-daan ka dito. Baka marinig tayo ng aswang. Patuloy pa ang pag-iyak ng sanggol. Ibig sabihin, hindi pa siya nilalantakan ng aswang. Opo, Nay. Teka, ano pong gagawin natin? Baka mahuli tayo ng aswang at sa atin pa'y baling yung atensyon niya. Akong bahala. Susubukan kong agawin ang atensyon niya at kapag nakalingon na siya sa akin o kung hahabulin niya ako, kunin mo agad ang sanggol at lumabas ka na rito. Pero delikado po yung naisip niyo, Nay. Alam ko, pero yan lang ang paraan na alam ko. Kinakailangan mailigtas natin ang sanggol. Cargo de konsensya ko naman yan kung sakaling pababayaan na lang natin siya dito. Kagaya ng kanilang plano, naghintay ng tamang pagkakataon si Aling Chita. Napatingin na lang siya kay Dicto nang marahang naglalakad patungo sa bandang likuran ng aswang. Nung nakapwesto na ang anak niyang lalaki, minabuti ng kumadrona na kunin ang kanyang mutya ng langka. Dahil matalas ang pang-amoy ng aswang, alam niyang maaamoy nito ang nasabing bagay. Nagsimula siyang maglakad. Walang ano-ano. Nakita niyang inambahan ng aswang na kagati ng ulo ng sanggol. Dahil dito, napasigaw siya para kunin ang atensyon ng nilalang. Itinaas niya ang kamay niya na may hawak ng mutya ng langka at naging rason yun para bitiwan ng nilalang ang sanggol. Umangi lang nilalang at napasinghot sa direksyon ni Aling Chita. Nung makita niyang nagawa ng kargahin ni Dicto ang sanggol, mas nilibang niya pa ang aswang. Mabuti na nga lang at tumigil na sa pag-iyak yun. Mabuti na nga lang ay tumigil na sa pag-iyak ang sanggol. Aswang! Alam kong isa ang mutya ng langka sa gusto niyong makuha. Eto, kunin mo to sa akin. Kapag naagaw mo, magiging iyo na ito. Ano yung ginagawa niyo, Nay? Baka mapahama kayo. Huwag ka matakot. Ako ang bahala. May plano na ako kung ano ang aking gagawin. Sige na, dali mo na sa labas ng kasukalang ito ang sanggol. Iligtas mo siya dito. Paano kayo, Nay? Huwag ka nang magtanong pa. Sundin mo na lang ang sinasabi ko dito.
Wala nang nagawa ang anak na lalaki ni Aling Chita. Habang kargang sanggol, tumakbo siya patungo sa labas ng gubat. Nang mapansin ng kumadrona na gusto ng aswang na habulin si Dicto, agad siyang dumampot ng maliit na bato. Sumigaw siya at nang muli niyang makuha ang atensyon ng aswang, buong lakas niyang itinapon ang nadampot niyang bato. Napaangil naman ang aswang at tumakbo para hanapin ang inaakala niyang mutya ng langka. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng pagkakataon si Aling Chita para tumakas doon. Habang papalabas sa gubat, narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Dicto. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya tinungo niya ang direksyon ng kanyang anak. Nang makakapit siya kay Dicto, Anak, ano ang nangyari sa iyo? Bakit duguan ka? Nasaan na ang sanggol? Tinangay ng isang aswang ang sanggol. Baka kasama yun ang aswang na nasa loob ng gubat eh. Sinubukan kong protektahan yung bata, pero inatake ako ng nilalang. Inagaw niya sa akin ang sanggol at muntikan pa niya akong kagatin. Buti na lang at ano anak? May isang aswang po na umatake sa nilalang. Hindi ko alam kung bakit parang ipinagtanggol niya ako mula sa aswang na umagaw ng sanggol eh. Mas malakas siya kaysa sa isang nilalang. Diyos ko, sino naman kaya ang aswang na yon at ano ang kanyang pakay? Ay, hindi bale, tayo na. Mas maigi nang umuwi na lang tayo. Paano po yung sanggol? Akala ko ba gusto niyo siyang iligtas? Sigurado ako na magiging pagkain niyo ng dalawang aswang. Wag mo nang isipin. Sinubukan naman nating iligtas, di ba? Baka kung ano pa mangyari sa iyo rito. Sugatan ka na oh. napabuntong hininga na lang si Aling Chita nang pumayag ang kanyang anak sa kagustuhan niya. Dahil may mga pagkaluskos at angel silang narinig na papalapit sa kanilang pwesto, minabuti nilang bilisan na lamang ang kanilang paglalakad. Anak, mukhang delikado na tayo sa baryong ito. Kailangan nating umalis. Nasisiguro kong babalikan tayo ng mga aswang. Paano naman po ninyo nalaman, Nay? Wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Sila pa nga may nagawa ng hindi mabuti sa atin eh. Basta, magtiwala ka sa akin, Kutob. Alam ko lang na mapapahama kayo ng kakambal mo. Pupunta tayo sa malayong baryo para hindi tayo masundan ng mga aswang. Kung yan ang gusto nyo, Nay, sige po. Ikaw na lang ang bahala magpaliwanag kay Ika patungkol dyan. Oo naman. Baka kasi kung ikaw pa magsasabi sa kanya baka magbangayan pa kayong dalawa. Dahil nawili sila sa kanilang pagkukwentuhan, hindi agad nila namalayang malapit na pala sila sa kanilang bahay. Minabuti nilang mas bilisan ang kanilang paglalakad at hanggang sa makarating sila sa tapat ng pintuan, mauna sanang papasok si Aling Chita. Pero may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Napakunot siya at napatingala para alamin kung anong meron. Pero wala naman siyang nakita. Mukhang nasundan na yata tayo ng aswang nang hindi natin namamalayan na. Sige na, mauna ka nang pumasok dito. Ihanda mo na rin ang ating mga damit at aalis tayo rito. Opo, Nay. Pero kayo, hindi pa ba kayo papasok sa bahay natin? Mamaya na. May titingnan lang ako. Kung aswang man yan, kailangan ko siyang maitaboy. Baka kasi makasunod pa sa atin yan patungo sa baryong lilipatan natin. Sige po. Sasabihan ko na rin po si Ika na maganda na rin siya. Pagpasok ng kanyang anak, nilibot ni Aling Chita ang kanilang bakuran. Inalam niya kung may aswang sa paligid, pero wala naman siyang nakita. Dahil dito, nagpasya na rin siyang pumasok sa kanilang bahay at maganda na rin ang mga dadalhin nilang damit. Dahil hindi pa nagagamot ni Dicto ang mga sugat niya, minabuti na ng kumadrona na siya na mismo ang gumamot noon. Mga anak, ang totoo niyan, hindi ko alam kung saan talaga tayo pupunta. Bakit naman po tayo aalis, Nay? Dito na kami lumaki sa baryong to. At kung lilipat pa tayo, siguradong mahihirapan kami ni Dicto. Pabayaan mo na, Ika. Kaligtasan natin ang iniisip ni Nanay. Kung alam mo lang kung anong nangyari at kung sumama ka lang sa amin kanina, baka naihi ka na sa sobrang takot. Tingnan mo ko, maraming natamong sugat oh. Bakit? Ano ba nangyari? Ikaw kasi kung saan-saan ka nagsusuot eh. Hindi na namin ikukwento sa'yo. Alam naman namin hindi ka maniniwala eh. Asya, nadala na ninyo ba yung mga damit na susuotin ninyo? Aalis na tayo ngayon.
Kailangan walang makakita sa atin na aalis tayo dito. Dahil maliwanag naman ang buwan ng gabing yon, hindi sila nahirapan sa paglalakbay. May pangontra at panlaban din sila ng aswang na posibleng umatake sa kanila. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang mapansin ni Aling Cheetah na may malaking anino na nakasunod sa kanila. Maging alerto kayo, mga anak. Mukhang may nakasunod sa atin. Sigurado ko na nabigo kong itaboy yan. Tingnan nyo sa ibabaw. Parang meron nga po, Nay. Siguradong aswang yan. Ika, dumikit ka kay Nanay. Magpapahuli na lang ako sa inyo sa paglalakad para makapag-antabay na rin. Ikaw ang bahala, Dikto. Basta, huwag niyong iwawala ang atensyon niyo sa nilalang na yan at sa ating dinaraanan. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Nay, natatakot po ako. Baka kung anong gawin sa atin ng nilalang na yan. Tama kayo. Totoo nga ang aswang. Anong kailangan nating gawin? Kumalma ka lang. Kapag natakot ka, mas lalo pang magkaka-interes sa iyo ang aswang na yan. Bilisan na lang natin ang ating paglalakad. At ipagdasal ninyong huwag tayong atakihin yan. Parehong napatango ang kambal dahil sa sinabi ni Aling Cheetah. Nang makalis na sila sa kanilang baryo, sa hindi nila malamang rason, umalis ng kusa ang aswang. Nabunutan ng tinik sa lalamunan ng komadrona. At sinabi niya sa kanyang mga anak na mas bilisan nila ang kanilang paglalakad. Nay, napapagod na po ako. Pwede bang magpahinga muna tayo? Parang sasabog na kasi yung dibdib ko eh. Siya sige. Basta sandali lang ah. May aakitin pa tayong 2 burol bago tayo makarating sa kabilang baryo. Magpahinga na muna tayo sa lilim ng puno. Wala na po bang mas maikling daan, Nay? Napapagod na rin kasi ako eh. Wala na. Kung iikot tayo, baka mahuli pa tayo ng mga aswang. Bakit po ba tumatakas tayo sa kanila? Wala naman tayong kasalanan ah. Ano ba talaga ang rason? Oo nga naman, Nay. Bakit ba parang tayo pa yung dapat na matakot sa kanila? Hindi lang ninyo alam kung ano ang naging karanasan ko sa mga aswang na yan. Hindi ko alam kung bakit umaaligid sila sa atin. Malakas ang kutob ko na ang aswang na nagmamatsyag sa atin ay konektado sa aswang na pumatay sa lolo't lola ninyo. Ho? Ibig sabihin, pinatay po ng mga aswang sina lolo at lola? Kung ganun, dapat pala tayong gumanti sa kanila. Mga demonyo pala sila eh. Mga walang awa. Mga anak, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan niyong gumanti. Umiwas na lang tayo sa gulo. Tandaan niyo, hindi karuwagan ang pagpili sa katahimikan. Pagkatapos nilang magpahinga, nagpasya sila na muling maglakad. Habang binabaybay ni na Aling Cheetah ang daan paakyat sa burol, nakiramdam siya sa paligid. Nang matapos nilang akyatin ang unang burol, parehong nagreklamo sina Dikto at Ika na nauuhaw na sila. Dahil nagmamadali silang tatlo, hindi na sila nakapagdala ng tubig nilang maiinom. Ayun, merong kubo ron oh. Ano kaya kung tingnan natin kung may tubig na maiinom dyan? Oo nga po, Nay. Baka pwede tayo makainom dyan. Ay nako, magpatuloy na lang tayo sa paglalakad natin. Baka mamaya pagalitan pa tayo ng nakatira dyan. Ang mas malala pa, baka aswang ang nandyan at ikapahamak pa natin. Pero Nay, nauuhaw na po ko eh. Parang wala na akong lakas dahil sa panunuyo ng lalamunan ko. Ako rin po, Nay. Halika na dito. Tingnan natin kung may tubig dyan. Iinom lang tayo saka aalis din kagad. Wag na. Doon na lang tayo maghanap sa kabilang baryo. Sigurado ako na meron din namang... Ay nako. Wala nang nagawa si Aling Cheetah kung hindi ang sundan na lang ang kanyang mga anak. Dahil nakaramdam siya ng kaba, inihanda na lang niya ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng mangyari. Nakita niya pumasok sa bandang kusina ang mga anak niya, kaya sumunod na rin siya ron. Papasok na rin sana siya pero bigla siyang natigilan nang may marinig siyang ingay sa loob ng kubo. Sino yan? Kung ano mang nilalang kayo, umalis na kayo rito sa bahay ko. At baka pagsisiyan niyo. Hindi niyo alam kung sinong sinusubukan ninyo. Wag po. Pasensya na po kung pumasok kami rito nang walang paalam. Huwag po niyo kaming sasaktan. Mangingi lang po sana kami ng tubig.
Nauuhaw po kasi kami. Hindi kayo mga aswang. Ikaw babae, bakit parang ibang aura mo? Hindi kami mga aswang. Pasensya na ho kayo. Nauuhaw lang kasi ang kambal kong anak. Pipigilan ko sana pero hindi sila nagpaawat. Eh bakit kayo narito? Anong oras na? Naglalakbay pa rin kayo? Mahabang kwento. Patawad ho kung nagmukhang magnanakaw ng tubig ang aking mga anak. Ay walang problema. Nauuhaw pa ba kayo? Sandali at kukuha pa ako ng tubig. Kaunti lang kasi ang natitirang tubig sa banga eh. Oh, eto. Ah, maraming salamat. Ay, ako nga pala si Chita. At itong kambal kong anak, si Dicto at Ika. Ay ako naman si Mianong. Tandang Mianong ang tawag nila sa akin. Eh matanda na kasi ako eh. Pagpasensyahan nyo na ako ha. Nasanay kasi akong may mga nilalang na dadako rito para subukan ng aking kakayahan bilang isang albularyo. Isa po kayong albularyo? Nay, baka pwede tayong makahingi ng tulong sa kanya. Wag na anak. Baka maging distorbo lang tayo sa kanya. Ay ano bang tulong ang kailangan ninyo? Huwag niyong sabihin na distorbo lang kayo. Ang pagtulong ko ay walang pinipiling oras. Nang maramdaman ni Aling Chita na bukal naman sa loob na matandang albularyo ang kanyang sinasabi, ikinuwento nito ang naging karanasan nila. Nakaramdam naman ng awa si Tandang Mianong sa kanila at nagpasya itong patuloyin ng tatlo sa kaniyang munting kubo. Dahil parehong nakaramdam ng pagod sina Dicto at Ika, pagkalapat pa lang ng kanilang likod sa banig, agad silang nakatulog. Samantala, nanatili namang gising si Aling Chita at Tandang Mianong. Wala naman akong kasama rito sa bahay. Kung gusto nyo, dito na lang kayo manatili. Para naman kung wala ako at nagmimisyon, merong tao rito. Sigurado ho bang ayos lang sa inyo? Sa katunayan nga ho, hindi ko talaga alam kung saan ko dadali ng kambal kong mga anak. Natatakot din naman akong manatili sa aming nayon. Huwag ka mag-alala. Hanggat dito kayo sa aking bahay, walang makakapanakit sa inyo dito. Maraming salamat ho talaga. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa inyo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas kayo. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras na pagkukwentuhan patungkol sa kanilang buhay, nagpasya na si Aling Chita na matulog. Dahil nasa bahay siya ng isang albularyo, nakampante siyang hindi na sila masusundan ng mga aswang. Magmula rin noon, unti-unti nang natutong manggamot si Aling Chita. Dahil siya na ang umaalalay sa matandang albularyo. Dahil naging abala siya, hindi na niya natutukan sina Dicto at Ika. Isang gabi, Dicto, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang kakambal mo? Pinabayaan mo na naman bang gumala? Wala naman siyang pwedeng puntahan dito ah. hindi ko po alam na eh. Naging abala kasi ako sa pagsisibak ng kahoy na panggatong doon sa likod bahay. Ay Diyos ko naman, sana tiningnan mo siya. Alam mo naman na parang hindi yung makapirmi sa loob ng bahay eh. Teka, saan ba siya posibleng pumunta? Sa ilog. Baka pumunta siya sa ilog. Yun lang naman ang pwede niyang puntahan dito eh. Saan ba banda ang ilog na yon, Tandang Mianong? Doon sa Hilaga. Merong ilog doon na nagmumula pa sa mataas na bahagi ng bayang ito. Halika Dicto. Kailangan mahanap natin ang kakambal mo. Baka kung napano na siya. Ay Diyos ko, wag naman sana siyang maabutan ng aswang at mabiktima. Sige, sasama ako sa inyo. Hindi nyo kabisadong lugar na ito, baka kung mapano pa kayong dalawa. Umalis agad silang tatlo. Dahil madilim ang paligid, nagkanya-kanya sila ng dala ng kanilang sulo at itak. Habang naglalakad, naging panay ang pagtawag ni Aling Chita kay Ika. Umaasa siyang maririnig siya ng kanyang anak. Dahil walang sumasagot, napagpasyahan nilang dumiretso na sa ilog. Nang naroon na sila, humiwalay si Tandang Mianong kina Aling Chita para masuhid agad nila ang nasabing ilog. Dicto, wala ka bang naamoy? Mukhang may kung anong malansa sa bahaging yon. Parang dugo. Malansa po? Wala naman ah. Doon ka humarap banda sa malaking punong yan. Parang dyan ang gagaling ang malansang amoy. Teka,
May narinig akong ingay ng paghabhab. Baka may mabangis na hayop dyan. Mas maigi pang umalis na tayo. Mabangis na hayop? Teka, susubukan ko pong tingnan, inay. Huwag niyo po akong iiwan, ha? Huwag na, Dikto. Baka kumapano ka pa. Tayo na. Dumiretso tayo sa banda roon. Malakas ang kutob kung malapit lang dito ang kakambal mo. Ako rin o, inay. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ba sabi nga nila, konektado ang magkakambal? Sandali lang po. Titingnan ko muna kung anong nandyan sa likod ng puno. Pagkatapos umalis na tayo. Mag-iingat ka, Dikto. Ihanda mo na lang ang iyong itak at nang may panlabang ka kung sakali. Nang naglalakad na si Dikto, sumunod na lang si Aling Chita sa kanya. Habang papalapit doon, lumakas ang kabog ng dibdib ng kumadrona dahil sa takot. Nang nasa tapat na sila ng puno, walang pagdadalawang isip nilang sinilip kung ano ang naroon. Ika, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka ng ayos mo? Sino may gawa niyan sa'yo? Teka, wala ka namang sugat Bakit puro dugo ang kamay at ang mukha mo? Inay, tingnan yung hayop na nasa tabi ni Ika. Wakwakan tiyan at may kagat sa leeg. Kagaya niya, naliligo rin ng dugo. Por Diyos, por Santo, Dikto, tulungan mo ako. Parang wala pa sa sarili ang kapatid mo. Sigurado ako na munti ka nang mabiktima ng aswang si Ika. Subukan po nating linisan yung katawan niya. Baka kapag mabasa siya, babalik din siya sa sarili niya. Maganda yung naisip mo. Sige, gawin natin yan. Tayo na. Pinagtulungan nilang buhatin si Ika patungo sa ilog. Bago pa man nila mabasa ang katawan ni Ika, dumating na si Tandang Mianong. Napalingon naman sa albularyo si Aling Chita. At sinabi kung ano ang sitwasyon ni Ika nang matagpuan nila. Nilinisan nila ang katawan niya at sakto rin bumalik siya sa kanyang sarili. Ika, ano man nangyari? Bakit natagpuan ka naming duguan at wala sa sarili? At may dugo ang hayop sa tabi mo. Huwag mong sabihin na naging isa ka ng aswang. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari. Basta ang huling natatandaan ko naglalakad lang ako pa uwi. Tapos, parang nagpabalik-balik lang ako sa dinaraanan ko. Kung hindi ako nagkakamali, pinaglaruan ka ng mga engkanto. Mabuti na lang at natagpuan ka ng nanay at kapatid mo. Ang ibang naliligaw sa lugar na ito hindi na natatagpuan pa at nababaon na lang sa limot sa paglipas ng panahon. Salamat sa Diyos at nakita ka namin. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin kung sakaling hindi ka makakauwi. Pero, teka, bakit may dugo ang hayop sa tabi mo? At pati ikaw duguan din. Hindi ko rin po alam. Kanina kasi may narinig akong ingay na parang asong umaangil. Mabuti na lang talaga at hindi ako nilapan ng kung anumang mabangis na hayop na yon. Kaya mas mabuti pa, umuwi na tayo nang makapagpahinga ka, Ika. Titingnan na rin kita sa tawas at nang malaman natin kung ano ang gumawa niyan sa'yo. Naku po, wag na. Tandang Mianong. Baka makaabala pa ako sa inyo Magpapahinga na lang po ako nang makabawi ng lakas. Baka napagod lang ako kaya nakatulog ako sa lilim ng puno. Nagkasundo silang apat na bumalik na lang sa kubo ni Tandang Mianong. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang biglang matigilan si Aling Chita. Natigilan din si Tandang Mianong at napatitig sa paligid. Walang ano-ano, may narinig silang kaluskos na papalapit sa kanilang pwesto. Tita, magtago muna kayo ng mga anak mo. Mukhang may mga kalaban sa paligid. Anong ibig mong sabihin, Tandang Mianong? May mga aswang ba sa paligid? Oo, at pakiramdam ko, marami sila. Sige na, magtago na muna kayo para maging ligtas kayo. Sandali lang. Kakailanganin mo ang tulong ko, Tandang Mianong. Kung haharapin mo ang mga yan, haharapin ko rin sila. Ako din po. Gusto kong tumulong. Minsan na rin akong tumulong sa pagtataboy ng aswang Kaya alam ko makakaya ko sila. Wag na. Mga karaniwang aswang lang naman yan. Sige na, magtago na kayo at nandyan na sila. Sige na nga lang. Pero sumigaw ka lang kung kailangan mo ng tulong ha. Tayo na at doon tayo magtago sa mayabong na halaman. Bilisan natin mga anak. Habang nagtatago, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid.
at minabuti niyang matyaga ng mga ingay na naririnig niya. Tiningnan niya rin ang bahagi kung saan naroon si Tandang Mianong at namulagat ang mga mata niya nang makita ang 4 na nilalang na nakapaligid sa matandang albularyo. Walang ano-ano, umatake sa matanda ang 4 at pinagtulungan nila ang matanda. Hindi naman natinag ang albularyo at nilabanan niya ng buong tapang ang mga aswang. Namanga pa si Aling Chita nang makita ang kakaibang liksi ni Tandang Mianong. Iba talaga kapag biyasa ka sa laban, no? Palang araw, magiging kagaya ko ni Tandang Mianong. Lalabanan ko mga masasamang elemento. Tumigil ka nga dyan, Dikto. Ang mas maigi pa, mag-aral ka ng mga gawaing bahay at nang hindi naman nakakaya sa matandang yan. Inay, mukhang may mga paparating. May nararamdaman akong kakaibang init eh. Malakas ang kutob ko na meron pang aswang sa paligid. O siya, sige. Dito lang kayo at lalabas ako. Tutulungan ko si Tandang Mianong. Baka mamaya kung mapano pa siya. Sama ako, Nay. Tutulong din ako para labanan ng mga aswang na yan. Wag na. Samahan mo at bantayan mo ang kapatid mo. Baka mamaya dito pa umatake ang mga aswang. Saktong pagkalabas ni Aling Chita sa kanilang pinagtataguan, nakita niyang papasugot kay Tandang Mianong iba pang mga aswang. Napalunok na lang siya ng kanyang laway nang makita niya yon. Sa halip na matakot, mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang loob at patakbong lumapit sa matanda. Nang nasa tabi na niya si Tandang Mianong, sumugod sa kanila ang mga aswang. Nung una, nanginig ang mga kamay ng komadrona. Pero nang may mataga siyang isang aswang, nawala ang kabang nararamdaman niya. Hindi ka na sana lumabas sa pinagtataguan mo. Mas dumami pang aswang na nandito at sigurado akong mahihirapan tayo. Umuwi na lang kayo sa kubo at doon siguradong ligtas kayong 3. Hindi kita pwedeng pabayaan lang sa pakikipaglaban sa mga nilalang na ito. Baka kung malagay kayo sa alanganin kung makisa lang kayong haharapin sila. Kung ganon, sige. Nandito ka na rin naman Basta, huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Oo, Tandang Mianong. Poprotektahan ko ang bandang likuran ninyo. Mag-iingat ka, Chita. Mabibilis kong kumilos sa mga aswang na ito. Huwag kayo mag-alala, Tandang Mianong. Alam ko ang mga galaw ng mga aswang na yan. May mga nakaharap na rin ako dati nung baguhang kumadrona pa lang ako. Siya, sige, pero kapag tumaga ka, kailangan sa mga bahaging hindi nila malalawayan, ha? Para hindi gagaling ang sugat nila. Kung mamalasin sila, mamamatay na lang ang mga aswang na yan pagkatapos ng ilang araw. Nang nasa kalagitnaan na sila na kanilang pakikipaglaban sa aswang, nang makita ni Aling Chita si Dikto na lumabas na sa kanyang pinagtataguan. Sinanyasan niya itong bumalik pero hindi nakinig ang anak niyang lalaki. Tumakbo ito patungo sa kanila ni Tandang Mianong. Dahil sa ingay na nagawa niya, ibinaling ng ibang aswang ang kanilang pansin kay Dikto. Kinutuban naman ng hindi maganda si Aling Chita roon, kaya mas pinag-igihan niya ang pakikipaglaban sa mga aswang na kaharap nila ni Tandang Mianong. Nang iilang aswang na lang ang kaharap nila, muli niyang ibinaling ang kanyang pansin kay Dikto. Chita, tingnan mo ang anak mo. Kakaiba ang kanyang bilis. Parang isa siyang aswang kung kumilos. Yan nga ang aking napansin, Tandang Mianong. Sige, siguraduhin na rin natin patay ang mga ito bago tayo umalis. Teka, si Ika. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Tingnan mo muna ang anak mong babae. Ako na tatapos rito. Siguraduhin mo ligtas siya. Sige, maraming salamat, Tandang Mianong. Pagkarating ni Aling Chita sa kanilang pinagtataguan, nanlumo siya nang malamang wala roon si Ika. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid, pero hindi niya natagpuan ang anak niyang babae. Napatitig siya kay Dikto para sana tanungin ito ng pasigaw. Pero natigilan siya at namangha sa nangyari. Nakita niyang lalo pang nag-iba yung lakas at liksi ng kanyang anak. Nagawa nitong ibalibag ang 3 aswang ng sabay-sabay at mabilis na sinugod ang iba pa. Makaraan lang ang ilang sandali, naibuwal niya ang kanyang mga kalaban at binali ang kanilang mga buto ng walang kahirap-hirap. Dikta, ang kapatid mo, nawawala na naman. Sinabi ko naman sa iyo, hindi mo na sana siya iniwan. Ano po? Diyan lang siya kanina. Sinabihan ko naman siyang huwag nang lalabas dahil delikado. Halika na. Kailangan mahanap natin siya bago tayo umuwi. Bakit?
Ano ba ang problema? Nakaalis na naman ba si Ika? Saan naman kaya siya pupunta? Hindi po namin alam. Sinabihan ko naman siyang huwag lalabas eh. Ang tigas talaga ng ulo ng Ika na yan. Napaka-relihiyosa pero ganyan ang ugali. Ay nako, humanda siya sa akin kapag nakita natin siya. O inay, ang presyon ng dugo nyo ha. Kumalma na muna kayo. Mas maigi pa siguro dito muna tayo at ako nang bahalang maghanap sa kakambal ko. Abay, mas mabuti pa nga, Dikto. Pagod na rin naman ang inay mo sa pakikipaglaban. Buti ka pa, parang manilang sa'yo yung nakaharap mong mga aswang eh. Aroy! Ang sakit ng mga kasukasuan ko, Diyos ko! O sige po, magpahinga na po muna kayo dito. Babalik ako na kasama si Ika. Huwag kayong mag-alala. Tiningnan na lang ni Aling Chita ang anak niya habang papalayo ito. Nang wala na si Dikto, ibinaling niya ang kanyang pansin sa matanda ng mga sandaling yun dahil inihingal sa nangyaring labanan. Habang nakikipagkwentuhan sa matandang albularyo, naging alerto sila sa kanilang paligid. Hindi pa rin nawala kay Aling Chita ang posibilidad na baka may mga aswang pang susugod sa kanila. Alam mo, Chita, nakita ko kung paano lumaban si Dikto kanina. Parang hindi siya normal na tao kung gumalaw. Parang isa siyang tabong awan. Maliksi at parang tubig kung gumalaw. Tabong awan? Ano ho yun? Sila mga gabunang uri ng aswang. Maliliksi sila kung gumalaw at mas nag-iibayo ang kanilang lakas kapag nadadampian ng liwanag ng buwan ng kanilang balat. Ibig mong sabihin, isang aswang ang anak ko. Ngunit papaanong sa nakikita ko sa kanya? Hindi naman siya isang aswang. Nagtaka nga ako kung bakit ganun siya kung makipaglaban. Pero, alam mo, sa babaeng anak mo, may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. May malakas siyang aura, kaya hindi ako nakakatagal sa pagtitig sa kanya. Ano ho bang ibig niyong sabihin, Tandang Mianong? Hindi ko lang masabi pero parang hindi rin siya isang karaniwang tao. Pakiramdam ko, may malakas na kapangyarihang nakatago sa loob niya, Chita. Ay teka, hindi naman sa naghihimasok ako sa buhay ninyo, ano? Nasaan ba ang kanilang ama? Panandali ang natigilan si Aling Chita. Lumakas ang kabog ng kanyang puso dahil sa naging tanong sa kanya na matandang albularyo. Akmang magsasalita na sana siya nang makita niya ang kambal niyang mga anak na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napabuntong hininga na lang si Aling Chita dahil kasama ni Dikto si Ika. Mga anak, Dikto, buti na lang at nakita mo si Ika. Ay nako, ikaw talaga saan ka ba na naman nagpunta? Bakit basa ka? Alam mo namang delikado ang ating sitwasyon dito sa labas ah. Tayo na. Sa kubo na lang natin ipagpatuloy ang usapan natin. Baka mamaya may aswang palang nakaabang sa atin bigla na lang sumugod. Tama si Tandang Mianong. Mas mabuti pa nga pong umuwi na muna tayo. Iba ang pakiramdam ko ngayong gabi. Ay tayo na. Ikaw, Ika, ayos ka lang ba? Ay nako, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa iyo? Saan ka ba nanggaling? Sa ilog po. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko pero sobrang init ng buong katawan ko. Natagpuan ko po siyang nagbababad sa ilog at parang wala pa rin siya sa kanyang sarili. Ay sige lang. Susubukan ko siyang tawasin kapag nakarating na tayo sa bahay. Kailangang malunasan natin kung ano man yung karamdaman niya. Umuwi silang apat sa kubo ng matandang albularyo. Pagdating nila roon, inihanda agad ni Aling Chita ang mga gagamitin na Tandang Mianong sa pagtatawas. Hanggang sa mga panahong yon, wala pa rin sa sarili niya si Ika. Nakatulog na lang ito habang nakaupot naghihintay sa resulta ng tawas. Aba, kakaiba ito ah. Sa tanang buhay ko bilang albularyo, ngayon na ako nakaranas ng ganito. Tingnan mo yung tinunaw na kandila. Walang kahit na anong bakas o palatandaan. Hindi po ba ibig sabihin niyan walang karamdaman si Ika? Hindi, Chita. May karamdaman man o wala, dapat may mga imaheng mabubuo sa kandila. Pero ito, wala eh. Parang may humaharang sa aking kakayahan. Paano na yan ngayon? Anong gagawin natin? Kailangan malaman natin kung anong nangyayari sa anak ko. Ay, huwag ka mag-alala. Uulitin ko ng kahit ilang beses ang pagtatawas para malaman ang resulta nito. Hindi tayo susuko. Napatango na lang si Aling Chita sa albularyo.
Ilang beses ngang inulit ni Tandang Mianong ang pagtatawas, pero wala kahit na anumang imahe ang naroon. Sinubukan pa niyang ibang pagtatawas na alam niya, pero wala talaga siyang makuhang resulta. Bukas na lang po ulit, Tandang Mianong. Mas mabuti siguro kung magpahinga na muna tayo. Tulog na rin naman si Dikto at itong si Ika nakaidip na rin. Oo, mas mabuti pa nga, Aling Chita. Siguro, dala lang ito ng pagod. Kaya nangihina na ang aking poder. Yan siguro ang rason kung bakit wala akong makita sa tawas. Siguro nga ho. Sana bukas, kapag sinubukan nyo ulit, may makita na kayo. Ay, sige na, Chita. Mauna ka na matulog at ako nang bahalang maglikpit nito. Dahil sa sobrang pagod niya, pagkalapat ng kanyang likuran sa banig, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay naabutan niya si Tandang Mianong na nagbabasa ng isang itim na libro. Nagtaka si Aling Chita, kaya nilapitan niya ang matandang albularyo at bago niya ito kausapin, nilingon muna niya ang dalawang anak niya. Napabuntong hininga na lang siya nang makita niyang himbing pa rin sila sa pagtulog. Nakaiga sa banig si Dikto, samantalang si Ika naman ay nasa mahabang bangko. Magandang umaga ho, Tandang Mianong. Ay, abay, gising ka na pala, Chita. Oho. Ano ho bang binabasa ninyo? Mukhang may pinag-aaralan kayo Ay, wala ito, Chita. Sinusubukan ko lang alamin kung ano ang kondisyon ng mga anak mo at kung ano ang koneksyon nila sa Tabong Awan. May nakita po ba kayo o nabasa? Teka, saan ba galing yung libro ninyo? Parang balat ng hayop ang pabalat Sa katunayan, wala akong makita o mabasa patungkol sa kalagayan ng mga anak mo. Pero may isang pahina rito sa librong ibinigay sa akin ng aking kaibigang Engkanto na nagsasalaysay patungkol sa mga Tabong Awan at maging ang propesiya ng kanilang angkan. Ano bang propesiya ang tinutukoy niyo, Tandang Mianong? Yan ang hindi ko pa alam. Mamayang hapon, aalis ako at susubukan kong magtanong sa mga kaibigan ko patungkol doon. Isa pang nabanggit dito sa libro hindi nang hahawa ang tabong awan. Sa halip, nagiging tabong awan lang ang isang tao kapag may dugo siyang ganon. Pero malabo naman maging tabong awan ng kambal kong anak, hindi ba? Ikaw lang ang makakaalam niyan, Chita. Basta, ang masasabi ko lang, kakaiba ang kambal mo. May kung anong nandyan sa loob nila na hindi pa nila natutuklasan na maigi. Kung ano man yan, Tandang Mianong, ipagdarasal ko na sana hindi yun makakasama sa kanila. Sana nga, Chita. Sana nga. Ay, siya nga pala. Nakapagluto na ako ng agahan, ha? Kung gutom kayo, kumain na lang kayo mamaya. O paano, aalis muna ako. At hindi ako sigurado kung anong oras ako makakauwi. Bakit to? Sige, mag-iingat po kayo. Ako na muna ang bahala rito. Ay, salamat, Chita. Aalamin ko ang kalagayan ng mga anak mo. Malakas ang kutob ko na sila rin ang rason kung bakit lumalapit sa inyo mga aswang Ang ikinatatakot ko lang, baka ang mismong tabong awan ang may pakana ng lahat ng ito. Sana nga'y mali ang kutob ninyo, Tandang Mianong. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para lang maprotektahan ng mga anak ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam muna si Aling Chita para magpahangin sa labas ng kubo. Ang matandang albularyo naman ay nagpatuloy sa pagbabasa ng aklat sa pag-asang may makukuha siyang impormasyon. Nang nasa labas na si Aling Chita, nag-isip siya ng malalim. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib habang inaalala ang mga nangyari. Alam niyang papalapit na ang araw na pinakakinatatakutan niya, kaya kinakailangan niyang maghanda. Napalingon na lang siya nang marinig niya ang wika ng albularyo. Nagpaalam na itong aalis at iniwan ito kay Aling Chita ang tabak niya. Iiwan ko sa iyo ang tabak para may proteksyon ka, ha? Huwag mong hayaang makalabas ang mga anak mo o makalayo. Malakas ang pakiramdam kong umaaligid lang ang mga aswang. Ay, nako, Diyos ko. Baka po kung ano mangyari sa amin dito, Tandang Mianong. Ano bang pwede namin gawin? Huwag lang kayong lalabas sa kubo ko. May pangontra na rin akong inilagay sa paligid nito. Kaya hindi kayo mapapasok ng aswang.
Ipagdasal na lang ninyo na hindi tabong araw ang papasok dahil walang silbi ang anumang orasyon at kung anumang pangontra sa kanila. Ay, naku naman. Paano na lang ito? Baka may masamang mangyari sa kambal ko. Wala kang dapat na ikatakot, Chita. Nakita mo naman kung paano makipaglaban si Dicto. Alam kong hindi niya kayo pababayaan. Sisiw lang sa kanya ang mga aswang na yan kung sakali. Matapos magwika noon si Tandang Mianong, umalis na siya. Napalunok na lang ng kanyang laway si Aling Chita. Napalingon siya sa kubo at nang maalala niya ang kanyang mga anak, bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Sakto ring gising na ang kambal niya. Kaya sinabi niya sa kanila ang pag-alis ni Tandang Mianong. Nakita naman ni Aling Chita na hindi nababahala ang dalawa. Dahil sa nangyari ng nagdaang gabi, minabuti nilang wag na munang lumabas sa kubo. Inabala nila ang kanilang sarili sa mga gawain doon hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Pagtapos silang maghapunan, naglatag agad sila ng banig. Sakto pagkahiga ng tatlo, may narinig silang mabibilis na yabag at pagsigaw. Sigurado ako ni si Tandang Myong yan. Halika kayo. Baka kailangan niya ng tulong natin. Sige po. Baka inahabol po siya ng mga aswang. Kayo na lang po ni Dictong lumabas, inay. Nanghina pa rin ang katawan ko eh. O siya, Dicto. Sige na't baka kung mapano pa siya. Sigurado ako na tayo ang tunay na pakay ng mga aswang na yan. Ayun, parang siya yun, inay. Tama pong hinala natin. May mga nilalang ang humahabol sa kanya. Dahil may mga nilalang nakasunod si Tandang Mianong, hinugot na ni Aling Chita ang kanyang tabak. Mabilis silang tumakbo para sa lubungin na matanda. Habang papalapit sila roon, napansin niyang duguan ng albularyo at merong napakaraming sugat. Sakto pagkalapit nila sa matanda, bumagsak ito sa lupa. Inilalayan naman ni Aling Chita si Tandang Mianong. At si Dicto naman ay dumiretso na ng lakad para sa lubungin at labanan ng mga aswang. Tandang Mianong, bakit ganyan ang sitwasyon mo? Ano ba nangyari sa iyo? Diyos ko! Nalaman ko na kung ano ang patungkol sa mga tabong awan. Mga katutubong aswang sila. Walang kahit na anong orasyon o kalaman na makakapantay sa kanila. Eh ano ang ating dapat gawin para matalo ang mga aswang na yan? Baka maubos lang tayo at wala tayong magagawang laban sa kanila, Tandang Mianong. Merong propesiya ang kanilang lahi na kapag may isang aswang na tabong awan ang nagkaroon ng anak na kambal, magiging mas malakas ang mga ito sa kanya. Ang isa ay magiging kauri niya na siyang posibleng maging mas makapangyarihan sa kanya. At ang isa naman may balat ng kagaya ng ahas sa likod at magiging malakas at maliksi kagaya nila. Pero ito ang pupuksa sa kanilang lahi. Si Dicto, may balat siya sa likod. Ayun, tingnan mo't napunit na ang kanyang damit. Tandang Mianong, tingnan mong mabuti ang kanyang balat. Kung meron siyang balat sa likod at kung ganyan siya kalakas at kaliksi kung makipaglaban, huwag mong sabihin na tama ang iniisip niyo. Isang demonyong aswang ang tatay nila. Ang tatay nila pumatay sa aking mga magulang. Nang mapaslang na niya ang mga magulang ko, lumapit siya sa akin at pinagsamantalahan niya ako. Nanlaban ako pero sobrang lakas niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalilimutan ang mukha ng hayop na yon. Tutubang narinig ko sa inyo, Nay. Isang aswang ang ama namin na pinagsamantalahan ka? Anak, ika. Oo, tama ang narinig mo. Kung buhay namin nagsinungaling kayo, sinabi niyo dati na patay ng ama namin. Namatay siya bago pa man kami maipanganak. Oo, anak. Patay na siya. Pinatay ko siya sa aking isipan. Pero hanggang ngayon, sa tuwing nakakarinig ako ng mga paghuni ng tik-tik, kapag may nakikita kong aswang, bumabalik ang multo niya sa aking alaala. Kaya pala kahit na anong gawin kong paglublob sa aking katawan sa ilog kapag sinusumpong ako ng kakaibang nararamdaman ko, hindi nawawala yun. Kahit na ilang beses akong magpabindisyon sa simbahan, baliwala rin. Yung pala, aswang pala ako. Aswang pala kami ni Dicto. Anak, patawarin niyo ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Gusto ko lang na protektahan kayo ng kakambal mo. tama lang ang ginawa mo, Chita. Kung nung una pa lang
alam na ng mga anak mo ang totoo, lalo lang silang lalapitan ng ama nila. Sigurado kung kaya umaligid sa inyo mga aswang yun ay dahil gusto nilang makuha ang kambal mo. Magsasalita pa sana si Aling Chita pero hindi na niya nagawa. Napalingon siya sa kanyang anak na babae at napalunok ng kanyang laway nang marinig nitong umangil ng malakas si Ika. Lumakas din ang kabog ng dibdib ni Aling Chita nang makita niyang nagpalit ng anyo ang anak niya. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumugod si Ika sa kinaroroonan ni Dicto na nooy abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinabahan pa siya nang makita niyang binalak ni Ika na atakin ang kanyang kakambal. Napabuntong hininga na lang ang komadrona na may kambal na anak nang makita niyang tinulungan ni Ika si Dicto para labanan ng iba pang mga aswang. Ang aking mga anak, baka ho kung anong mangyari sa kanila. Kailangan ko silang tulungan, Tandang Mianong. Wag na. Kaya nila yan. Diyan natin mapapatunayan kung totoo ang ating hinala. Kung isang tabong awang ang kanilang ama, kaya magtiwala ka lang sa kanila. Sige, Tandang Mianong. Ano kaya kung dadali na muna kita sa loob ng kubo mo at nang makapagpahinga ka? Saka na, Chita. Sa ngayon, gusto kong masaksihan kung paano lumaban ang kambal mo. Pero dalawa lang sa ngayon ang ikinatatakot ko. At ano naman ho yun? Baka darating ang araw ay silang dalawa ang magpatayan. Hindi natin hawak ang utak at puso nila. Ano naman ang isa, Tandang Mianong? Ang ikalawa, baka kukunin sila ng kanilang ama at gagamitin sa kasamaan. Kapag nagkataon, siguradong... Parehong napalingin sila Aling Chita at Tandang Mianong na makarinig sila ng mga yabag. Napahawak na lang ng maigpit sa kanyang itak ang komadrona nang makita niya ang 5 aswang na nakahanda para atakihin sila. Nang umangil ang mga nilalang, napatayo na si Aling Chita at inihanda ang kanyang sarili sa pagsugod ng mga nilalang. Sinikap ding tumayo ng albularyo hanggang sa magawa na niya ito. Hindi mo sila kaya kung mag-isa ka lang. Huwag kang mangamba. Tutulong ako hanggat kaya ko. Magpahinga ka na lang muna, Tandang Mianong. Bumawi ka ng lakas mo. Hindi. Kailangan masugpo natin sila. Walang mangyayari kung hindi tayo lalaban. Pagkawi ka na matandang albularyo, sumugod sa kanila ang 5 aswang. Hindi naman natinag si Aling Chita at nang makita niyang patuloy pa ring lumalaban ng 2 niyang anak, nagkaroon din siya ng lakas ng loob. Nilabanan nila ni Tandang Mianong ang mga aswang at dahil karaniwang tao lang siya, nagawa siyang sugatan ng aswang ng ilang beses. Sa halip na sumuko, mas naging porsigido siyang matalo mga yon. Dahil naito niya ang kanyang pansin sa mga kalaban, hindi na niya nagawang lingunin si Tandang Mianong. Nagulat na lang siya at agad na napalingon sa matanda nang marinig niyang napaungol ito. Nakita niyang may malaking sugat ito sa dibdib at tiyan. Tandang Mianong! Mga hayop kayong aswang kayo! Ako ang harapin niyo at ipapatikim ko sa inyo ang galit ko! Chita, umalis na kayong 3 rito. Hindi ko na kayo kaya pang protektahan. Parang mamamatay na ako. Sige na, itakos mo na ang kambal mo. Hindi! Bakit hindi ko na malayan ang pag-atake sa iyo? Akala ko sila ang dihado. Ang tabong awang, nandito. Sigurado ko na ang 2 anak mo ang kanyang pakay. Siya ang may gawa nito sa akin. Tandang Mianong, gumising ka. Mga hayop kayo, mga aswang kayo. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Inay, ano nangyari kay Tandang Mianong? Bakit duguan siya? Teka, may mga aswang pa papalapit rito. Kailangan maubos ko silang lahat. Sige, dumitubo muna kayo. Hindi, tutulong ako sa iyo. Teka, nasaan na naman si Ika? Bakit nawala na naman siya? Hindi ko alam, Nay. Kanina, magkasama kaming lumalaban sa mga aswang eh. Ewan ko kung saan siya nagpunta. Baka may tinugis lang. Napalunok na lang ng kanyang laway si Aling Chita nang makita niya ang mga aswang na papalapit sa kanilang pwesto. Bago siya maglakad, nilingon pa niya ang albularyo. Nakita niyang nahihirapan na siya dahil sa kanyang sugat. Babalikan sana ni Aling Chita ang matanda pero tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Nang maalala niya ang kanyang anak na babae,
nagpasya siyang magpatuloy para tulungan si Dicto na labanan ang mga aswang na sumusugod sa kanila. Pagkalapit niya sa kanyang anak na lalaki, nakipaglaban din siya sa mga aswang gamit ang tabak na ibinigay sa kanya ni Tandang Mianong. Dicto, mag-iingat ka. Mukhang mas malalakas sa mga aswang na ito. Huwag kayong magkalala, Nay. Kaya ko sila. Ikaw pong dapat na mag-ingat. Huwag niyo nga hayaang masukol ka nila, ha? Sige anak, ako ang bahala. Kailangan maubos natin sila at nang mahanap na natin si Ika. Opo, Nay. Mahanap natin si Ika bago matapos ang gabing to. Gagawin ko ang lahat para mahanap lang siya. Nasa gitna sila ng kanilang pakikipaglaban nang biglang mapasigaw ng malakas si Dicto. Nung una, hinayaan na muna siya ni Aling Chita at itinoon niya ang pansin sa paglaban sa mga aswang. Kalaunan, nang nakahandusay na sa lupa ang mga aswang, ibinaling niya ang kanyang pansin kay Dicto. Napakunot noo si Aling Chita. Tinanong niya ang kanyang anak kung ano ang nangyari rito, pero hindi siya sumagot. Walang ano-ano. Nakita ng komadrona na nagliliwanag ang balat na nasa likuran ni Dicto. Unti-unti itong kumalat sa buo niyang katawan, kaya mas lumakas pa ang hiyaw ng anak niya. Rico, sakit! Ano nangyayari sa akin, Nay? Sobrang sakit ng balat ko. Dicto, bakit ka nagkakaganyan? Ang balat mo, parang nilulukob niya ang buong katawan mo. Ang sakit! Hindi ko na po kaya ito, Nay. Tulungan niyo po ko. Napasigaw na lang si Aling Chita at agad na napalod sa tabi ng kanyang anak nang bigla itong nabuwal sa lupa. Tinawag pa niya ng ilang ulit si Dicto at nabahala siya nang hindi ito sumasagot. Napansin din niyang pati ang mga mata ng anak niya ay naging kulay dilaw na parang bilog na buwan. Napabuntong hininga na lang siya nang medyo kumalma na ang anak niyang lalaki. Inay, sobrang init po ng pakiramdam ko. Parang may kung anong enerhiyang lalabas mula sa loob ko. Parang sasabog ako. Dicto, ano ba nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ko po alam, Nay. Sandali. Sisikapin ko pong makabangon. Kailangan mahanap natin si Ika. Wag na. Ako na lang mag-isang maghahanap sa kanya. Aalalayan kita muna para makapwesto sa lilim ng punong yon. Para makaalis na ako. Kailangan makapagpahinga ka, Dicto. Kaya ko naman po, Nay. Baka kung mapano kayo. Marami pa ang mga aswang na nagkalat dito. Sigurado na tayo talagang pakay nila. Oo, at dahil yan sa isang aswang na tabong awan, siya ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Hayaan mo na muna yan. Siya ngayon kailangan kong mahanap ang kapatid mo. Hindi na ninyo kailangang hanapin si Ika. Kasama ko siya. Nandito ako, Nay. Huwag na ninyo akong hanapin. Mag-aaksaya lang kayo ng oras. Anak ko, umalis ka sa tabi ng aswang na yan. Baka kung ano pang gawin niya sa iyo. Ikaw, aswang! Bakit nandito ka? Anong pakay mo? Aswang? Sino ba yan, Nay? Anong kailangan niya? At ikaw, Ika, bakit magkasama kayong dalawa? Magkamukha talaga tayo, anak. Nandito ako para kunin kayo mula sa walang kwenta niyong ina. Sumama kayo sa akin at pag-aharian natin ang lahat ng lahi ng mga aswang. Hindi ako isang aswang at wala akong amang aswang. At huwag mong sabihin walang kwenta si nanay. Ikaw ang walang kwenta. Paano mo may papaliwanag ito, Dicto? Masdan mo ko. Nagpakilala na siya sa akin at tinanggap ko siya. Sumama ka na rin kay Tatay Fabian. Dadalhin niya tayo sa kuta niya at magbubuhay prinsipe at prinsesa tayo ron. Huwag niyong tatawaging tatay yan. Hindi siya karapat-dapat na tawaging ama. Dahil kahit na kailan, hindi siya nagpakaama sa inyo. Halika rito, Ika. Huwag kang sumama dyan. Matagal ko na rin kayong minamanmanan. At ngayon, panahon na para kunin ko ang mga anak ko. Kukunin? Huwag mong subukang kunin ang dalawang yan. Alam ko na napapatayin mo lang sila. At bakit ka nagsasalita ng tapos? Ano ka? Isang manghuhula? Wala ka nang magagawa. Kukunin ko ang mga anak ko. Sa ayaw at sa gusto mo kahit na buhay mo pa ang maging kapalit. Inay, pabayaan mo na kami ni Dicto. Baka kung ano pa ang gawin ni tatay sa inyo. Subukan lang niyang dampian ng kahit daliri niya si nanay. Papatayin ko siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Masyado kang mahina para labanan ako.
Kahit nga dito kay Ika wala ka ng panama. At paano ka nakakasiguro? Alam kong nandito ka dahil sa propesiya. Papatayin mo ang anak ko para wala nang maging sagabal sa iyo at sa inyong angkan. Tumahimik ka! Wala kang alam sa sinasabi mong propesiya. Subukan lang ninyong lumapit kay nanay. Kayo ang uunahin kong patayin. Ika, magkakampi tayo dito. Pero ano ginawa mo? Nangako si tatay ng marangyang buhay sa kuta nila. Sumama ka na sa akin. Iwan natin dito si nanay para hindi na siya masaktan. Dahil lang sa isang pangako? Anong utak yan, Ika? Nanginig ang buong katawan ni Aling Chita. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari noong gabing pinatay ang kanyang mga magulang at kung paano siya pinagsamantalaan ng aswang na tabong awan. Napahagulgol siya at nagulat na lang nang biglang umatake si Ika sa kanila. Naglaban ng magkakambal at walang nagawa si Aling Chita kung hindi ang sumigaw para awatin sila. Demonyo ka! Tignan mo ang dalawa kong anak! Nagpapatayan dahil lang sa iyo! Ay, pabayaan mo sila. Ngayon, tayong dalawa na muna ang magharap. Hindi ako papayag na maging sagabal ka sa kagustuhan ko. Walang ibang maghahari sa aking mga kauri kung hindi ako. At ang sino mang hahadlang, papatayin ko! Kung ganon tama si Tantang Mianong, tama ang sinabi niya patungkol sa propesiya. Papatayin mo ang dalawang anak mo para manatili kang pinuno para hindi rin maubos ang angkan ninyo. Wala kang pakialam. Pati ikaw, papatayin ko. Dahil alam kong pinipigilan mo ko sa gusto kong mangyari. Pwes, magkamatayan ako, magkakamatayan! Hinawakan ng maigpit ni Aling Chita ang kanyang tabak. Kahit na alam niyang mas malakas at mas maliksi ang tabong awan, kinailangan niyang labanan ito para mabawi ang kanyang mga anak. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, umatake sa kanya si Fabian. Sinalubong naman niya ito ng tabak at walang pagdadalawang isip na tinaga. Pero nagulat siya nang malamang hindi man lang nasugatan ng aswang. Ano? Bakit parang natutulala ka? Nagulat ka dahil hindi man lang ako nasugatan? Oo, nagulat ako. Pero wala ka man lang taktika sa pakikipaglaban. Ano ka kaya naging pinuno? Inakala mo lang yon. Humanda ka. Kung hindi ka kayang patayin ng mga anak mo, ako ang papatay sa'yo! Napaangil ang aswang at mas lalo pang naging mabalasik ang kanyang anyo. Bago pa man makapaganda ang aswang, humakbang na si Aling Chita para atakihin yon. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na tabak. At nang makalapit siya sa aswang, buong lakas niya itong tinaga. Napanganga na lang ang komadrona nang biglang nawala ang tabong awan. Iginala niya ang kanyang paningin. At nang mapalingon siya sa kanyang likuran, napasigaw siya nang sinugod siya ng nilalang. Sinubukan niyang manlaban dito, pero mas naging maliksi ang tabong awan. At bago pa siya makaiwas, nagawa na siya nitong sakalin. Nagpumiglas pa si Aling Chita, pero mas hinigpitan pa ng aswang ang pagkakasakal sa kanya. Walang ano-ano, buong lakas nitong ibinalibag ang komadrona, kaya nabitiwan ni Aling Chita ang kanyang tabak. Hindi tayo dapat na sumama sa tabong awan na yan. At bakit? Hindi mo ba maamin sa sarili mo na may dugo ka ring tabong awan? Hindi ako isang aswang. Ayaw kong matulad sa aswang na yan. Isa pa, hindi ko ipagpapalit si nanay sa kung anumang karangyaan na ipinapangako ni Fabian. Hindi ako ganun kabobo. At ako, sa tingin mo, bobo, sasama ako sa kanya dahil alam kong doon ako nararapat. Oo, hindi nga aswang ang anyo mo, pero ang kakayahan mo, may sa aswang. Tama na, itigil na ninyo ang pagkikipaglaban sa isa't isa. Magkapatid kayo, magkakambal. Walang ibang kalaban dito kung hindi ang mismong ama ninyo. Tama si nanay, ang totoong kalaban dito ay ang kinakampihan mo. Ika, sinaktan niya si nanay. At dyan palang malalaman mong posible rin niya tayong saktan. Maawa kayo sa sarili ninyo. Maawa kayo sa akin. Huwag na kayo mag-away. Aalis tayo rito. Hindi ako papayag na kunin kayo ng ama ninyo. Hindi na ipagpatuloy ni Aling Chita ang kanyang sasabihin. Biglang lumapag sa tabi niya si Fabian. Hinuwakan siya nito sa buhok at bagyang iniangat mula sa lupa ang kanyang ulo. Susugod na sana dito si Dicto pero biglaan siyang sinakal ni Ika mula sa kanyang likuran.
Pinilit namang magpumiglas ni Aling Chita mula sa ginagawa sa kanya ng aswang. Pero mas lalo nitong iniangat ang kanyang ulo. Hindi pa nakontentong Tabong Awan, inapakan pa niya sa likuran ng komadrona na naging rason para tuluyan na itong hindi makagalaw. Ngayon, mamili ka, Dikto. Papatay ko ang nanay mo o pati ikaw ay sasama sa akin? Wag! Wag mong patayin si nanay! Sige, sasama ako. Pero wag mong saktan ang aming ina. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O baka nilalansin mo lang kami ni Itay? Anak, pakiusap. Huwag kayong sasama sa Tabong Awan na ito. Hindi ko kaya kung mawawala kayo sa akin. Patayin mo na lang ako, Fabian. Basta huwag mong kukunin ang mga anak ko. Habang nagpupumilit na makakawala ang kambal na anak niya, nakatitig siya sa dalawa. Napaangil ang Tabong Awan. Nanggaliiti rin si Ika ng sinikap ni Dikto na makapiglas. Walang ano-ano, ibinalibag ni Dikto ang kanyang kakambal na naging rason para mabuwal ito sa lupa. Bago pa man makabangon si Ika, binuhat siya ni Dikto at walang pag-aalinlangang ibinalibag. Pagkatilapon ng kakambal niya, itinoon niya ang kanyang pansin kay Aling Chita. Noong mga panahong yon, inatake ni Dikto si Fabian. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng komadrona na makawala at makabangon. Napatulala na lang siya nang makita niya kung paano maglaban na mag-ama. Habang nakikipagpambuno sa isa't isa, sinikap ni Dikto na maibawal si Fabian. Papatayin kita! Wala akong pakialam kahit ama pa kita. Sinaktan mo ang nanay namin. Kaya wala kang karapatan sa amin ni Ika. Tingnan na lang natin kung ano ang magagawa mo. Akala mo ba'y magdadalawang isip akong gawin yan? Bigyan mo lang ako kahit katiting na pagkakataon. Titiyakin kong hindi ka na mabubuhay. Yan ang inaakala mo. Ang isang Tabong Awan ay walang kamatayan. Hindi kami nasusugatan sa ataking pisikal at espiritual. Huwag ka matakot sa kanya, anak. Kaya mo ang aswang na yan. Tumahimik ka! Laban namin to, kaya huwag ka makialam. Napasigaw na lang si Aling Chita nang magawang ibuwal ni Fabian si Dikto. Nang masiguro ng Tabong Awang na hindi na makakagalaw ang anak nila sa ganoong posisyon, ibinaling niya ang kanyang pansin kay Aling Chita. Umangil ito at muling pinapili si Dikto. Pagkawika ni Dikto na hindi siya sasama, biglang lumapag si Ika sa likuran ni Aling Chita. Naramdaman ng komadrona ang presensya ng kanyang anak na babae. Kaya bagya siyang napalingon. Aalisa na siya sa kanyang kinatatayuan pero bigla siyang sinunggaban ni Ika. Nagmamakaawa siyang pakawalan siya pero naging baliwala yon sa anak niya. Dahil sa nangyari, napaangil ng malakas si Dikto. Humugot siya ng lakas at buong puwersang itinulak si Fabian. Pagkabangon niya, hinawakan pa niya sa dalawang braso ang nilalang at buong lakas na ibinalibag. Matapos niyang gawin yon, mabilis siyang lumapit sa kinatatayuan ni Aling Chita. Walang pagdadalawang isip din niyang sinuntok sa muka ang kakambal niya. Dahil sa ibayon niyang lakas at kawalan ng balanse ni Ika, tumilapon siya at nawalan ng malay. Nay, kailangan itakas kita dito. Baka kung ano pa ang gawin ng Tabong Awan na yan sa'yo. Hindi, Dikto. Kinakailangan mabawi rin natin si Ika. 3 tayo ang aalis sa lugar na ito. Pero mapanganib para sa inyong sitwasyon dito, Nay. Bala kayong pati ng Fabian na yun. Huwag kang matakot sa kanya. Ikaw, anak. Ikaw ang nakatadha ng papatay sa kanya. At pati na sa iba pa niyang mga kalahi. Paano naman po ninyo nalaman ng bagay na yan? Nakasisiguro po ba kayo? Sinabi sa akin ni Tandang Mianong. At sigurado ako dyan. Walang anumang makakapatay sa isang Tabong Awan kung hindi ang kanyang kauri at ang nakatakda. Kung ganon, kailangan ko mapatay ang Fabian na yon. Magbabayad siya sa ginawa niya sa inyo. Pagbabayarin ko po siya. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong hayaan na matalo ka niya. Pakiusap. Hanggat maaari, huwag mong sasaktan ulit ang kambal mo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang makita nilang papalapit na sa kanila si Fabian. Napalunok na lang ng kanyang laway si Aling Chita nang makita niyang may iba pang aswang na paparating. Napayaw na lang si Dikto nang biglang lumiwanag ulit ang kanyang balat at maging ang ibang bahagi ng kanyang katawan kung saan kumalat ito.
Nang makita ng mga aswang yon, natigilan sila. Napaangil naman si Fabian at napatingala sa kalangitan. Sige, hintayin niyo ang hudyat ko para sugurin ang mag-inang yan. Patayin silang lahat, pati ang kambal. Hayop ka! Akala mo ba yung magiging madali lang ang lahat? Kayong uubusin namin. Alam ko na kung anong ipinunta mo rito. At hindi kami papayag na mangyari yun. Uubusin namin kayong lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak ko. Total naman, ayaw mong sumama sa akin. Tanggapin na lang ninyo ang kamatayan ninyo. Para rin naman ito sa ating lahat. Ang sabihin mo, para sa inyong mga tabong awan, papatayin nyo ang kambal para manatili kayong buhay. Natatakot kayong ubusin ni Dicto, ang nakatakdang lumipol sa inyong lahat. Ika, anak, sugurin mo na ang nanay mo at ang kakambal mo. Patayin natin sila at nang makawi na tayo. Magkasama tayong mamumuno sa mga kahuri natin. Hindi na mangyayari yan. Naliwanagan na ako. At tama si nanay. Papatayin mo kami para wala nang maging sagabal sa inyo. Kung totoo man ang propesiya na magiging katulad niyo ako, wala akong pakialam. Basta gagawin ko kung ano ang tama. Puprotektahan ko ang nanay ko. Pwes, pagsisisihan mo ang pagbabaliktad mong ito sa akin. Inay, ito pong tabak ninyo. Nakita ko ron kanina. Maraming salamat, anak. Sa hudyat na ibinigay ni Fabian sa kanyang mga kauri, agad silang sumugod kina Aling Chita. Pinaligiran sila ng mga ito. Kaya nakaramdam ng bahagyang takot ang komadrona. Naganda naman sina Ika at Dicto sa kung anumang gagawin ng mga aswang. Walang ano-ano, may dalawang lumundag at lumapit sa kanila. Pagkakita naman ni Dicto, sinalubong niya ang mga ito at buong lakas na sinuntok sa tiyan. Napaungol na lang ang dalawa at tumilapon sa kanilang mga kasamahan. Nagkagulo mga aswang nang makita nila ang ginawa ni Dicto. Gayunpaman, sinabihan sila ni Fabian na huwag matakot at sabay-sabay nang sumugod sa tatlo. Pagkaatake ng mga aswang kina Aling Chita, ginamit niya ang kanyang tabak para tulungan ang dalawa niyang anak. Mga anak, huwag tayong magpapatalo sa kanila. Kailangan makaligtas tayo. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kaya po namin ang lahat ng mga ito. Kahit na magpahinga na lang kayo roon sa tabi. Siya nga po, Inay. Kami na ang bahala sa mga demonyong ito. Demonyo! Kung gayon, inaamin mo ring demonyo ka, Ika. Tingnan mo ang sarili mo. Kawagis mo ang mga aswang na nakapaligid sa iyo. Tumimik ka! Mamaya ka sa akin. Akala mo ba yung makakaligtas ka? Nang makita ni Aling Chita na mas naging agresibo pa ang mga aswang, sinabihan niya ang dalawang anak niya na mas pag-igiyan ng pakikipaglaban. Kahit na napakaraming aswang ang umatake sa kanila, nawala na ang kanyang takot dahil alam niyang kakampi niya ang kambal niyang mga anak. Habang nakikipaglaban siya roon, napansin niyang nag-ibayo rin ang kanyang lakas at liksi. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero inisip na lang niya na ginagabayan siya ni Tandang Mianong. Kalaunan, dahil sa pagtutulungan nilang tatlo, halos kalahati na sa mga nilalang ang kanilang napatay. Nang galaiti naman si Fabian nang makita niya yon. Ano ba? Galingan nyo! Kailangan mapatay ang kambal na yan dahil sila ang uubo sa ating lahi. Kabahan ka na, Fabian. Ilang sandali na lang ay makakaharap ka na naming tatlo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kaya ko kayong pagbuhol-buholin kung gusto ko. Tingnan na lang natin mamaya kung anong magagawa mo. Nang mapansin ni Aling Chita na susugod na rin sa kanila si Fabian, minabuti niyang harapin ito. Napangisi naman ang nasabing aswang nang makita niya ang komadrona. Napaangil ito at agad na umatake. Kahit na alam ni Aling Chita na hindi tinatabla ng talim ng kanyang tabak ang tabong awan, minabuti niyang sumugal dito. Iniwasan niya ang bawat pag-atake sa kanya ng nilalang. At kung nakakaroon siya ng pagkakataon, tinataga niya sa bandang likuran si Fabian. Kahit na hindi ito nasusugatan, ang tanging pakay niya'y mawala sa focus ang nilalang. Walang ano-ano, sa hindi niya inaasahan ay sinunggaban siya ng aswang kaya nabitiwan niya ang kanyang tabak. Sinakal din siya ni Fabian kaya unti-unti siyang nangihina. Mga anak, tulungan niyo ako! Demonyo ka!
Bitiwan mong nanay namin! Dikto, ikaw na munang bahala sa natitirang aswang na to. Tuturuan ko lang ng leksyon nitong tampalasan nating ama. Kayong nararapat na turuan ng leksyon. At sisimulan ko ito sa pagpatay sa inyong ina. Napakasama mo talaga. Magbabayad ka ng mahal. Akala mo ba'y makukuha mo ang aking mga anak? Hindi! Nang makita ni Aling Chita na papasugod na si Ika, nagpumigla siya kay Fabian. Mas lalo ring hinigpitan ng tabong awa ng pagkakasakal sa kanya na naging rason para mapaungol siya at halos mawala ng hangin. Walang ano-ano, umatake si Ika kay Fabian, kaya nabitiwan na siya nito. Nang makita niyang nakikipagpambuno ang kanyang anak sa tabong awan, sumugod na rin siya rito para tumulong. Wala siyang naging pakialam kung may mga galos na siya at kung sumasakit na ang kanyang buong katawan. Ang tanging nasa isip niya ay mailigtas sina Dikto at Ika mula sa banta ng kanilang ama. Habang hinaharap ni Fabian si Ika, pinagsusuntok naman ni Aling Chita ang likod ng nilalang. Walang ano-ano dahil sa kanyang ginawa, buong lakas siyang tinabig ng nilalang. Hindi siya nakapaghanda, kaya tumilapon siya at naging masama ang kanyang pagbagsak. Inay! Anong ginawa mo sa nanay ko? Talagang halang ang kaluluwa mo! Kulang pa yan. Kailangan mamatay siya at kayong dalawa ng kambal mo. Ikaw, Ika, ang susunod ko! Yan ay kung papayag akong mapatay mo. Kayo ang dapat mawala at hindi ako. Mga anak, tapusin na ninyo ang labang ito. Mukhang hindi ko na kaya pang makabangon. Sige, Nay. Bago tuloy ang sumikat ang araw, sisiguraduhin namin patay ang lahat ng mga aswang na ito. Napangisi na lang si Aling Chita nang makita niyang kung paano tinapos ni Dikto ang mga aswang na kaharap niya. Namanga siya dahil sa kakaibang lakas ng kanyang anak. At naisip niyang simulat sa pool, tama si Tandang Mianong patungkol sa propesiya. Nung magawa ng ubusin ni Dikto ang mga aswang na kalaban niya, ibinaling nito ang kanyang pansin kina Ika at Fabian. Nabahala naman si Aling Chita nang makita niyang nasa ibabaw ni Ika ang kanyang ama at medyo nasa alanganin ng posisyon ng anak niyang babae. Walang ano-ano, umatake si Dikto at buong lakas na sinipa si Fabian. Gumulong ang tabong awan at tumama ng malakas ang kanyang ulo sa matulis na bato. Ika, itong pagkakataon para itakas si nanay. Wala pang malay ang tabong awan. Pabayaan niyo akong tapusin ng mag-isang gulo na ito. Hindi. Kailangan tulungan kita. Malakas ang aswang na yan. Baka hindi mo siya kayanin. Ako ang nasa propesiya. At kahit na ano man ang gawin ni Fabian, wala siyang kawala sa akin. Kahit ilang beses pa siyang magtago, magkakatagpo pa rin kaming dalawa. Nakaguhit na sa mga bituin ang mangyayari. At hindi na mababago yun. Pero anak, mas maigi kung tumakas na lang tayo. Sige na, habang may pagkakataon pa. Tayo na, inay. Babalikan ko na lang dito si Dikto para tulungan. Sa ngayon, uunahin na muna natin ang kaligtasan mo. At saan naman kayo pupunta? Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa akin? Hindi! Mag-isa ka lang. Wala ka ng laban. Babayaan mo kami makatakas. Dahil kung hindi, haharap ka sa iyong kamatayan. Hindi ko kayo hahayaang makatakas. Hindi ako papayag na tuluyang malipol ang lahi namin. Mamamatay kayong lahat! Dito mismo! Akmang susugod na si Fabian sa kanila nang biglang humakbang si Dikto para tumayo sa harapan ng kanyang ina't kapatid. Napaangil si Fabian at napakuyom ng kanyang palad. Mas naging mabalasik ang kanyang mga mata habang nakamasid sa tatlo. Bago mo saktan ulit si nanay, ako munang harapin mo. Sige na, Ika. Ilayo mo rito si nanay. Ako nang bahala sa aswang na ito. Sige, mag-iingat ka. At huwag kang magpapatalo sa tabong awa na yan. Akong bahala. Kaya ko ang sarili ko. Basta siguraduhin mong ligtas si nanay, ha? Tayo na, inay. Kailangan makahanap tayo ng ligtas na lugar. Mag-iingat ka, Dikto. Opo, Nay. Sisiguraduhin ko munang patay ang aswang na ito bago ako sumunod sa inyo. Nagmamadaling umalis sina Aling Chita at Ika. Habang paalis, ilang beses pang napalingon ang kumadrona. Napadasal na lang siya sa kanyang isipan nang makita niya ang paglalaban ni Dikto at Fabian. Nang makita niyang kayang makipagsabayan si Dikto sa lakas at liksi ng kanyang ama,
nakampante na si Aling Chita. Para masigurong ligtas, nagpasya silang pumunta sa mabatong bahagi upang doon magtago. Inay, dito na po muna kayo't babalikan ko si Dicto. Baka malagay siya sa alanganin eh. Ikaw ang bahala. Pero mag-iingat ka rin anak. Mabagsik na aswang ang kalaban natin. Kailangan mapatay niyo siya at nang maging tahimik na ang buhay natin. Sige po. Huwag kayong mag-alala sa amin, inay. Kakayanin namin ang aswang na yon. Siya sige. Tulungan mo na si Dicto. Gabayan sana kayo ng Diyos. Napabuntong hininga na lang si Aling Chita nang makitang lumundag na si Ika patungo sa ibaba. Tiningnan niya ng maigi ang bahagi kung saan naglalaban sina Dicto at Fabian. Habang pinapanood niya ang dalawa, kinabahan siya nang makitang nalalagay na sa alanganin si Dicto. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, lumapag doon si Ika at agad na sumugod kay Fabian. Pinagtulungan ng magkapatid ang kanilang ama. Pero kahit na ganon, nahirapan pa rin silang kalabanin ito. Habang pinagmamasdan ni Aling Chita ang kanyang mga anak na nakikipaglaban, nakaramdam siya ng pagkataranta. Makalipas lang ang halos 5 minutong pananatili sa batuhan, nagpasya siyang bumalik sa ibaba para alamin ang kalagayan ng kambal niya. Saktong pagkalapit niya roon, namulagat ang kanyang mga mata nang makita niyang tuluyang binalot ng balat ang buong katawan ni Dicto. Nagliwanag din at nagmistulang baluti. Kahit na ano pa ang gawin mo, hindi ko papayagang maganap ang propesiya. Papatay ko kayong dalawa! Mahina ka na, itay. Ang dapat sa mga kagaya mo ay pagpahingay na. Kung propesiya man na magdidikta sa akin para maging pinuno ninyo, alam kong wala ka nang magagawa ron. Pero kung ako ang mamumuno sa lahi natin, titiyakin kong magiging mga mabuting aswang sila. Hindi mangyayari yan. Gagawin ko ang lahat para mapigilan ang lintik na propesiya na yan. Yan ay kung magagawa mo. Pagkasabi ni Dicto, buong lakas niyang sinuntok ang tabong awan. Napalingon naman si Ika roon. At bago pa mabuwal sa lupa si Fabian, kinalmutan niya ito sa dibdib hanggang sa tiyan. Napaangil na lang ang aswang nang malaman niyang nasugatan siya. Habang nakamasid si Aling Chita, naalala niya ang mga sinabi ni Tandang Mianong. Halos maiyak siya dahil sa lungkot ng pagkamatay nito. Makalipas ang mahigit 10 minutong pagkalmot at pagsuntok ni Dicto at Ika sa kanilang ama, hindi na ito nakagalaw. Nanatili siyang nakahandusay sa lupa. Noon din, tumakbo si Aling Chita para lapitan ng kanyang mga anak. Mga anak, ayos lang ba kayo? Mabutit nagawa niyong talunin ng tabong awan na yan. Ayos lang kami, Inay. Ngayon, sigurado ko na magiging payapa na ang buhay natin. Wala nang aswang na manggugulo sa atin. Tayo na. Kailangan makaalis tayo dito. Baka may iba pang kasamaan niyang demonyo na yan at malagay pa tayo sa Ha? Ano ba? Akala ba ninyo'y makakatakas kayo? Papatay ko ang inay ninyo! Buhay ka pa pala. Akala mo ba papayagan ka namin gawin yan? Noon din, buong lakas na inapakan ni Dicto ang kamay ng tabong awan na nakahawak sa paa ni Aling Chita. Napaungo lang nilalang. At nang akmang babangon pa sana ito, inapakan ni Ika ang kanyang likuran. Ngayon, sisiguraduhin namin na tuluyan ka ng mamamatay. Sige mga anak, ipakita niyo ang bagsik niyo dyan. Huwag niyong kawaan ng demonyo niyong ama. Hindi niyo ako mapapatay! Diyan ka nagkakamali. Akmang iibabawan sana ni Ika ang aswang, pero sumenya si Dicto na siya na ang bahala. Napatitig na lang sa kanya si Aling Chita habang inaabangan kung ano ang gagawin ng kanyang anak na lalaki. Walang ano-ano, binuhat ni Dicto ang tabong awan at buong lakas itong ibinalibag. Pagkabagsak ni Fabian sa lupa, nilundagan siya ni Ika upang ibabawan. Napaangil pa ang nilalang at sinubukan itong manlaban sa anak niyang babae. Sa hindi nila inaasahan, nakawala si Fabian. Nagmadali itong tumakas, kaya hinabol siya ni Dicto. Dahil sa angking bilis ng anak na lalaki ni Aling Chita, naabutan niya ang kanyang ama. Noon din, buong lakas nitong sinuntok ang tabong awan na naging rason para mapayuko ito. Patayin mo na yan, Dicto! Huwag mong isipin na ama mo siya! Anak ko,
Matagal kong hinintay ang pagkakataong makasama kayo. Ngayong nagkaharap na tayo, bigyan niyo ako ng pagkakataon para mahalin kayo. Huwag kang maniwala dyan, Dicto. Minsan na rin niya ako napaniwala sa kasinungalingan niya. Huwag kang magpapadala sa mga paawa niyan. Napailing na lang si Dicto noon. Pinagmasdan niya ang kanyang ama na nooy lumuluha na. Nangamba naman si Aling Chita na baka madala ng peking emosyon ang kanyang anak na lalaki. Walang ano-ano, yumuko si Dicto para ilapit ang kanyang sarili kay Fabian. Napangiti naman ang tabong awan at nagpatuloy sa pagmamakaawa at paghingi ng pagkakataon. Dicto, huwag kang makinig sa kanya. Hindi siya nagpapakama sa inyo. At kahit kailan, hindi siya magpapakama. Babalik ta rin lang niya ang sitwasyon para makatakas siya. Huwag mong pakinggan ang nanay mo. Nandito ko para mahalin kayong magkapatid. At wala nang iba. Kung bibigyan niyo ko ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maipakita kung gaano ko kayo kamahal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko ang nasa isipan mo at hindi ako papayag na mangyari yon. Umangil si Fabian. Sinubukan pa niyang sunggaban ng anak niya. Pero bago niya magawa ito, buong lakas na siyang sinuntok ni Dicto. Noon din, muling ibinalibag ni Dicto ang ama nila. May kalakasan ang kanyang ginawa, kaya tumilapon yun sa batuhan. Napangisi naman si Ika nang makita niyang hindi agad nakagalaw si Fabian. Pipigilan pa sana ni Aling Chita ang babaeng anak niya, pero lumundag na ito patungo sa bahagi kung saan bumagsak si Fabian. Napatakbo naman si Aling Chita at Dicto para lumapit sa batuhan. Itong unang beses nakakain ako ng laman loob ng isang aswang. At alam kong hindi ko pagsisisihan ito. Sige, subukan mo at nang malaman mo kung ano mangyayari. Handa na ako, anak ko. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi ka namin ama. Wala kang karapatang itawag sa akin yan. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Napangisi si Ika. Noon din, winakwak niya ang tiyan ng kanyang ama. Akmang dudukutin na sana ni Ika ang mga laman loob nito, pero sa hindi inaasahan na Aling Chita, naitulak ng tabong awan si Ika. Napatras at napalumpasay ang babae dahil doon. Susubukan pa sanang bumangon ni Fabian, pero inatake siya ni Dicto. Dinukot niya ang laman loob ng aswang. At nang makita niyang nanatiling buhay ang tabong awan, minabuti niyang iumpog sa bato ang ulo nito. Ilang beses niyang ginawa yon hanggang sa halos madurog na ang bungo ni Fabian. Napabuntong hininga na lang si Aling Chita nang makita niya ang sitwasyon ng tabong awan. Hindi pa nakontento si Dicto at binali pa niya ang bawat buto ng kanyang ama. Dahil sa kakaibang lakas niya, naging madali para sa kanya na gawin yon. Nang masiguro niyang patay na si Fabian, kumalma siya at nawala na ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Tapos na ang labang ito. Magiging tahimik na rin ang buhay natin sa wakas. Oo nga po, Inay. Wala namang gugulo sa atin. Ano nangyari? Hindi na ba siya mabubuhay? Tingnan mo ang sitwasyon niya kung mabubuhay pa siya. Tama ang propesiya. Ang kadugo mismo ng tabong awang ang makakapatay sa kanila. At kayo yon. Akala ko nga po, mahirapan kami ng husto sa pakikipaglaban sa kanya eh. Ganun lang pala kadali siya kung patayin. Inay, patawad po kung hindi naging maganda ang tono ng pananalita ko kanina. Talagang naloko ko ng Fabian na yan eh. Ayos lang yon. Naintindihan naman kita, anak. Patawad din kung nagdima ko sa inyo patungkol sa totoo niyong pagkatao. Wala pong problema, Nay. Alam naman namin na ginawa mo lang yun para pangalagaan kami mula sa aming ama. Paano na ngayon tayo? Patay na rin si Tandang Mianong. Saan na tayo pupunta ngayon? Ay, si Tandang Mianong nga pala. Kung aalis man tayo, aasikasuin muna natin ang kanyang bangkay. Kahit dyan man lang makabawi tayo sa kanya. Nang masiguro nilang hindi na mabubuhay si Fabian, nagpasya silang puntahan ng bangkay na matandang albularyo. Habang naglalakad, nakita ni Aling Chita ang tabak na ibinigay sa kanya ni Tandang Mianong. Kinuha niya ito at minabuting dalhin na lamang. Nang matagpuan nila ang walang buhay na katawan ng albularyo,
Inilibing nila ito ng maayos at siniguradong hindi yun mahuhukay ng kung anumang nilalang. Ngayong wala na ang mga aswang, pwede na tayo makapagsimula ulit. Magpasalamat tayo kay Tandang Mianong. Kung hindi dahil sa kanya baka tuluyan na kayong napatay ng inyong ama nung una pa lang na umalis tayo sa baryo. O nga po, Nay, kung di natin siya nakatagpo, baka nagkalat na lang ang mga bangkay natin sa kung saan ngayon. Demonyo talaga ang Fabian na yan. Munti ka na niya akong madala sa kanya mga salita Talagang napakasama niya. Pero hindi bale. Wala na siya. Ang problema na lang natin sa ngayon ay ang sitwasyon niyong dalawa. Wala naman po kayong dapat na ipag-alala, Nay. Kontrolado ko ang sarili ko. Lumalabas lang ang kakayahan ko kapag ginugusto ko. Ikaw oo. Pero paano ang kakambal mo? Ayaw kong darating ang araw na tuluyan siyang lamunin ng pagiging aswang. Ayaw kong mangibabaw ang dugo ng isang tabong awang sa kanyang pagkatao. Huwag na ninyo akong intindihin, Nay. Kaya ko rin naman pong kontrolin ang sarili ko Natuklasan ko na kung paano ko itatago ang pagiging aswang ko. Ako na lang ang maghanap ng lunas para sa karamdamang ito. Sigurado ka. Baka kailangan mong ipatingin sa albularyo. Maghanap tayo kung talagang kinakailangan. Opo, sigurado po ko, Inay. Huwag na po kayo mag-alala. Pagkatapos ng kanilang naging usapan, inihanda nila ang kanilang mga gamit. Nang makita ni Aling Chita ang maliit na baul ni Tandang Mianong na may lamang libreta, nagpasya siyang dalhin ito. Naisip niyang hindi lamang pagkukumadrona ang kanyang gagawin. Kung hindi, pag-aaralan na rin niya ang pagiging isang albularya. Umalis sila sa kubo ni Tandang Mianong at dumiretso sa kabilang baryo. Dahil marami ang mga albularyo roon, kampante na si Aling Chita na walang masamang mangyayari sa kanila. Nang naroon na sila, namuhay sila ng mapayapa. Nagpatayo sila ng bahay sa lupang walang nagmamay-ari at nagtanim doon ng mga gulay na po pwede nilang ibenta. Makalipas ang 2 taon, Mga anak, medyo mahina na ang aking pangangatawan. Alam kong darating ang araw na mamamaalam na ako rito sa mundo. Gusto ko sana, bago ako mawala, magkaroon man lang kayo ng sarili niyong pamilya at ang malagay kayo sa tahimik. huwag kayong magsalita ng ganyan, Inay. Alam ko magtatagal pa kayo. Hindi namin kaya ni Ika na mawala kayo. Hindi natin kayang baliin ng kapalaran. Basta, handa na akong mamatay. Pero sana, bago mangyari yun matupad na ang aking hiling. Sige po, sisikapin ko pong magkaroon ng asawa at bigyan po kayo ng apo, Inay. Ako din po. Pero hindi po ako makakapangako. Wala rin kasing nandiligaw sa akin Basta, yan lang ang aking hiling, mga anak. Paglipas ng ilang taon, parehong nagkaroon ng pamilya sina Dicto at Ika. Walang paglagyan ng tuwa ni Aling Chita dahil doon. Kadalasan, habang nakaupo sa kanyang tomba-tomba, pinapanood niyang naglalaro ang kanyang mga apo. Napapangiti na lang siya at inaalala ang kabataan ng kambal niyang anak. Isang umaga, habang nakatitig sa silangan, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang sobrang hina niya at nahihirapan siyang makahinga. Dahil dito, ipinatawag niya ang kanyang 2 anak at mga apo. Mga anak, mga apo, maraming salamat sa inyo at pinapasaya niyo ako sa bawat araw. Alagaan niyo ang inyong sarili at mahalin niyo ang isa't isa. Inay, ano ba yung pinagsasabi niyo? Siyempre, aalagaan namin ang aming sarili at aalagaan saka pasasayahin ka namin. Mahal na mahal ka naming lahat. Tama si Dicto, Nay. Hindi na nga kami umalis dito dahil ayaw naming iwan ka. Ayaw namin na malulungkot ka. Maraming salamat sa inyo. Kayo naman, Isme, Cardo. Sana'y alagaan niyo ang aking mga anak at mahalin habang buhay. Masayang masaya ako dahil hanggang sa mga sandaling ito ay kasama ko kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Napuno ng iyakan ng buong bahay. Tuluyan ng binawian ng buhay si Aling Chita. Napahagulgol ang kambal at napayakap sa kanilang ina.
Sa kabila ng kanilang kalungkutan, nagpasalamat pa rin sila sa kanya dahil sa walang sawang pagmamahal na ibinigay niya sa kanila. Kahit na masakit para sa kanila, tinanggap nila ang naging kapalaran ni Aling Chita at inisip na lamang na magiging maligaya rin sa langit ang kanilang mahal na ina. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanang Puli, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating kwento ngayon. Sana po nagustuhan niyo po yung kwento natin ha. At siya nga pala, bago po ako magwakas, sana po pakiusap. Puntahan niyo rin po yung ating isa pang channel, ang ating channel na Pamela Clamil. Ayan, sana po ay panoorin niyo rin po, pakinggan yung mga video natin doon dahil nandoon po ako bilang si Lolo Pael. Ako po nagnanarit doon. Tapos minsan, ako rin bilang kabanong. Magaganda po mga istorya doon. Kaya kung medyo nabitin po kayo at naghanap po kayo ng ibang kwento, isunod niyo po yung kwento natin doon sa Pamela Clamil. Okay? At wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe rin po kayo doon kasi konti pa lang po mga subscriber doon mag-subscribe kayo, then siyempre mag-comment, mag-like. Mas maganda po, mag-share na rin po kayo. Alright po, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ito po ulit si Kabanong nagsasabing God bless and we love you all. Wakas.